Ang kwento ay nagsisimula nang malaman natin ang tungkol sa isang napakalaking lumulutang na fortress na bigla na lang lumitaw mula sa kawalan. Ang paglitaw nito ang nagsilbing simula ng walang katapusang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang pinakamataas na ranggong Divine Dragon Rangers na tinatawag na mga tagapag-alaga ng dragon. Ang mga halimaw ay dumating sa lumulutang na fortress 13 taon na ang nakalipas at mula noon ay may lingguhang paligsahan tuwing linggo sa pagitan ng mga keepers at ng mga halimaw. Isa itong malaking pangyayari at dinagsa pa ito ng mga tao tuwing linggo upang manood. Isang reporter ang nagpapataas ng excitement ng lahat habang ipinapaliwanag na ang mga ranger ay nasa mataas na alerto. Ito ay dahil hinuhulaan ng mga expert sa halimaw na ipapakita ng hukbo ng halimaw ang kanilang lihim na sandata sa paligsahan na magaganap ngayon. Lumabas ang pulang keeper upang batiin ang lahat at sinigurado ng reporter na makuha ito sa kamera. Si Red ang pinuno ng Dragon Force at pinagkakatiwalaang leader ng mga Dragon Keepers at ang buong kaganapan ay isang malaking palabas, at nanonood ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lugar sa ibaba ng fortress ay sinabihan ang ating bida na malapit nang maging larangan ng digmaan ang lugar na ito, at gagawin ng mga ranger ang lahat para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Hindi masyadong humanga ang ating bida sa kanilang munting pagtatanggol habang tumitingin siya sa paligid at iniisip kung paanong mukhang mas isang shopping mall kaysa sa larangan ng digmaan ang lugar. Maliwanag sa kanya na hindi masyadong mapanganib, lalo na't walang naiulat na casualty sa mga sibilyan sa loob ng maraming taon. Inamin lang ng babaeng ranger na bahagi ng kanilang protocol ang sabihin ang kanilang sinabi. Humanga ang ating bida sa kanila dahil sa pagiging bahagi ng puwersa ng mga ranger sa murang edad, ngunit sinabihan siya na maaari rin siyang sumali. Hinihikayat ito at hindi mahirap tanggapin sa puwersa ng mga ranger subalit, ang maging isang keeper ng dragon ay ibang kwento at sa una ay hindi masyadong interesado ang ating bida subalit sinabi ng babaeng ranger sa kanya na nasa kanya na ang desisyon at doon, nakaramdam siya ng matinding damdamin. Pagkatapos noon, pinanood niya ang labanan at pumasok siya sa ilalim ng lumulutang na fortress na tinatawag na Building Fortress City at sa arena ay biglang lumitaw ang mga halimaw na tinatawag na dusters mula sa moog, at ang kanilang pinuno ngayon ay isang higanteng tigre. Sumabog sa exciting ang madla, sabik na makita ang laban at tinutuya ang mga halimaw dahil hindi sila natututo sa kanilang mga aralin at palaging bumabalik tuwing linggo. Inalipusta nila ang mga halimaw at naghagis ng basura sa kanila habang sinasabihan silang matatalo sila. Noon dumating ang mga keepers ng dragon at idineklara ng Red Ranger na kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga halimaw. Ang planetang ito ay pag-aari ng mga tao at sila ang magprotekta dito laban sa mga halimaw na katulad nila. Nagpost ang mga keepers ng dragon at sumigaw ang madla para sa kanilang mga tagapagligtas. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga halimaw na siya ay isang halimaw na nilikha mula sa sama-samang hinanakit ng mga tigre sa mundong ito. Ipinangako niya na panahon na para sa mga hangal na naninirahan sa ibabaw na maranasan ang nararapat sa kanila at dadalhin niya ang kaguluhan sa mundong ito. Nag-alala ang madla at nagsalita ang halimaw sa kanila. Idineklara niya na hindi ito isang uri ng zoo na kanilang libangan at pinadala niya ang kanyang mga dusters upang atakihin ang madla. Sa kabutihang palad para sa mga mamamayan, ang mga ranger ang nangangasiwa sa kanilang proteksyon. Si Suzuki ang babaeng ranger kanina, ay nagsabi kay Sakurama na iligtas ang mga tao at naglabas ang pinuno ng mga halimaw ng isang makapangyarihang atake at tinangay ang mga keepers ng dragon at tahimik na ang madla at ngayon, ang pinuno na ang nangungutya sa mga keepers. Itinuro ng Red Keeper na hindi pa sila nakakalaban ng ganito kalakas na halimaw. Ngunit ang Green Keeper ang nanguna dahil sa kanyang espesyalidad sa lakas at dinurog niya ang pinuno gamit ang isang malaking bato at nag-pose bilang bayani. Subalit lahat ay nagulat nang wasakin ng tigre na halimaw ang bato at tumawa ng parang baliw at sa puntong ito, labis nang natakot ang madla at alam nila na kakailanganin ng higit pa sa simpleng pag-atake upang talunin ang halimaw na ito, at nagtataka sila kung bakit hindi ginagamit ng mga keepers ang holy artifacts. Idineklara ng tigre na siya ay hindi matatalo at nag-transform siya sa pinakamapanganib na sandata sa anime na si Chuan. Nagtulungan ang mga keepers upang pigilan ito subalit di sila nakatalab sa Tiger Hybrid, at di makapaniwala ang madla sa kanilang nasasaksihan at nagsimula silang magtaka kung talaga bang matatapos na ang sangkatauhan ngayong pagkakataon. Ipinagdiwang ng tigre habang napagtanto ng madla na masyado itong malakas.
ngunit isang batang lalaki ang sumigaw at sinabihan ang mga keepers ng dragon na huwag sumuko at ito lamang ang kinakailangan upang magsimulang bumangon ang mga keepers at ipahayag na hindi sila matatalo, hanggat may natitirang dapat protektahan. Namangha ang bata sa kanyang mga bayani at idineklara nila na babangon sila ng paulit-ulit hanggat kinakailangan upang manalo. Nagulat ang isa sa mga Dusters nang makita niyang gagamitin na ng mga keepers ang holy artifacts ng mas maaga kaysa sa inaasahan at iniutos niya sa iba pang mga Dusters na magtipon. Naghanda silang lahat para sa isa sa kanilang classic routine at palalayasin sila ng mga keepers pabalik sa fortress kung saan sila muling magtatayo. Hindi makapaghintay ang mga Dusters na marinig ang talumpati ng pagkatalo ng kanilang pinuno, kaso nakalimutan ng hangal na maghanda ng isa. Nagmungkahi ang isa nilang kasamang tinatawag na Fighter D, ngunit nagulat ang kanyang kaibigan dahil hindi dapat kasama si Fighter D sa labanan na ito at ang maliit nilang pagtatalo ay biglang naputol ng handa na ang mga keepers na magpaputok sa kanila. Naghanda ang lahat na matangay subalit sawang-sawa na si Fighter D sa paggawa ng parehong akto linggo-linggo. Lumakad siya patungo sa mga keepers habang ipinapaputok nila ang banal na artifact at sinubukan siyang pigilan ng lahat. Idineklara niyang tapos na siya sa pekeng pagkukunwari at ang sandata ay nagdulot ng malaking pagsabog. Pumalakpak ang madla para sa tagumpay ng mga keepers at idineklara ng Red Keeper na oras na para sa mga patalastas. Pagkatapos ay binigyan tayo ng sulyap sa nangyari isang oras bago ang labanan sa loob ng fortress ng mga halimaw. Nagpanik ang mga Dusters dahil mayroon lamang silang isang oras upang bumuo ng monster ng linggong iyon. Mahirap talagang mag-isip ng bagong ideya ng monster tuwing linggo at ilan sa kanila ay sumuko na. Isang broadcast sa radyo ang nagulat tungkol sa lingguhang labanan kaya't sinubukan nilang kumuha ng mga ideya mula roon ngunit walang pag-asa. Pagkatapos ay pinag-usapan ng mga Dusters kung gaano kamalas ang kanilang sitwasyon. Nahulog sa kamay ng mga keepers ang kanilang lumulutang na fortress isang taon matapos silang dumating sa planeta at naubos ang lahat ng kanilang mga pinuno ng halimaw at iilang Dusters na lamang ang natira, ngunit mga simpleng sundalo lamang sila at alam nilang wala silang magagawa ng mag-isa. Paubos na ang oras kaya't tumalon sa aksyon si Fighter G at nagmungkahi ng ideya para sa isang napakalakas na monster na may mga bumubukol na kalamnan. Tinanggihan ang kahanga-hangang ideya ng pinaka-nakakatawa sa mga Dusters at pinaalalahanan niya ang iba na ang mga abstraktong ideya ng monster ay hindi nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa madla. Matatalo ito sa sandaling tumuntong sa entablado, kaya kailangang mas tumatatak ang mga monster at si Fighter A ang tinatawag na Cal Duster, at pinaalalahanan ng iba na wala silang oras para mag-alala sa mga detalye. Frustrating para sa grupo ng mga simpleng sundalo dahil hindi sana sila nasa ganitong gusot kung nandyan pa ang kanilang mga pinuno. Nagmungkahi si Fighter L ang babaeng mandirigma, ng isang ideya ngunit ito ay nauwi sa pagiging cute na cat monster. Sinubukan ni Fighter L na makonvince ang iba sa pamamagitan ng pagpapahayag na magugustuhan ito ng mga naninirahan sa ibabaw. Ngunit iginiit ni Fighter A na hindi dapat ito magustuhan ng mga tao at kailangan nilang lumikha ng isang malaking masamang halimaw na magpapakilabot sa mga bata. Kaya't sinubukan ni Fighter L na baguhin ito sa isang leon, ngunit tinanggihan din ito dahil nagamit na nila ang leon 7 taon na ang nakakalipas at si Fighter D ang sumunod na nagsalita at ibinunyag niya na hindi pa nila nagagamit ang tigre. Naisip ng iba na magiging cool na matalo gamit ang tigre kaso nagalit si Fighter D dahil iniisip na nila ang pagtatalo. Pinaalalahanan niya sila na sila ay mga halimaw at dapat nilang talunin ang sino mang humaharang sa kanilang daan, kabilang na ang mga keepers ng dragon. Hindi siya sumusuko sa pagtatangkang manalo kaso sinabihan siya ng iba na tumahimik para makapakinig sila sa broadcast. At binanggit ni Fighter D sa kanila na huwag makinig sa kalokohan na iyon dahil ito ay mga bagay lamang na ginawa para mapasaya ang mga naninirahan sa ibabaw. Ayaw niyang lumikha sila ng isang halimaw na tatalunan lamang at sa tingin niya, dapat nilang gamitin ang oras na ito para bumuo ng isang estratehiya upang manalo at sinabi niya na ito lamang ang paraan para makumplito nila ang misyon, ngunit hindi na maalala ng iba kung ano ang kanilang misyon. Pinaalalahanan sila ni Fighter D na ito ay dominasyon sa mundo at maaaring wala na ang kanilang mga pinuno, ngunit sa tingin niya ay dapat pa rin nilang ipaglaban na makuha ang mundong ito at sinubukan niyang bigyan sila ng inspirasyon sa kanyang talumpati, ngunit pinagtawanan lamang siya nila. Binigyan siya ng credit sa pagiging ambisyoso, kaso pinagtawanan pa rin ang kanyang layunin at pagkatapos ay nakipaglaban si Fighter D sa kanilang lahat at sinabihan siya ni Fighter F na kumalma.
Nagtaka si Fighter D kung bakit hindi ito mas nagagalit, kaya sinabi sa kanya ni Fighter F na nagpasya na silang makontento sa kung anong mayroon sila ngayon. Nakipaglaban at natalo sila sa mga keepers ng 1,000 beses, kaya dapat sanay na siya ngunit hindi pa rin sang-ayon si Fighter D at iginiit na 978 beses pa lamang. Hindi na mahalaga kay Fighter F dahil ipinaliwanag niya na natalo na sila noong oras na napuksa ang kanilang mga pinuno. Ngayon ay inaatake nila ang planeta linggo-linggo, ngunit ang tunay na layunin ay hindi ipaalam sa mga sibilyan na ito'y pawang isang palabas lamang at ito ay simpleng kondisyon ng katotohanan na kanilang napagkasundoan noong araw na napuksa ang kanilang mga pinuno. Maaaring hindi na sila maituturing na mga halimaw, kaya panahon na para tanggapin ni Fighter D ang katotohanan na ito at nagpasya ang mga halimaw na ituloy ang ideya ng tigre, kaya tinanong nila kung sino sa mga Duster ang mahusay umarte bilang tigre. Handang subukan ito ni Fighter Z kaya tinignan nila ang Animal Encyclopedia na ibinigay sa kanila ng mga Ranger para makakuha ng ideya kung ano ang itsura nito. Nag-transform si Fighter Z sa tigre na halimaw, kaya sinimulan nilang isipin ang pangalan para dito. Sigurado si Fighter D na siya ang pinakamagaling na transformer, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya makakasama sa shift ngayon at nagtataka si Fighter F kung saan siya madalas pumupunta kamakailan. Ngunit nakatuon si D sa ibang bagay at idineklara niyang hindi siya kailanman magboboluntaryo bilang boss kung ang ibig sabihin lang nito ay matatalo sila. Pagkatapos ay ikinwento ni Fighter F kay D ang nangyari sa huling labanan kung saan siya'y malubhang nasugatan at nakakita siya ng isang maliit na naninirahan sa ibabaw malapit sa kanya. Malinaw na kaaway ng sangkatauhan ang mga Duster subalit hinihikayat pa rin siya ng maliit na naninirahan sa ibabaw na gawin ang kanyang makakaya. Hindi ito makatwiran para kay F, ngunit inamin niyang hindi naman masama ang pakiramdam nang marinig niya ito at pakiramdam ni F, para sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan ay kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Ginagawa ng mga Duster na maging kapansin-pansin ang mga Ranger at talagang nasabik ang madla, kung iyon na ang kanilang layunin ngayon ay hindi na mahalaga kay F kung sila'y matatalo at gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging perpektong halimaw. Malinaw na hindi ganito ang nararamdaman ni Fighter D at pabalik sa kasalukuyan, kakatama lang sa mga Duster ng pinakamatinding teknik ng mga Ranger na tinatawag na hininga ng Dragon, ipinagdiwang ng lahat habang muling naprotektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit nagulat ang lahat nang may isang Duster na nanatiling nakatayo at ito si Fighter D. Itinuro niya na kahit sila'y immortal ay hindi ito nangangahulugang maaari na lamang gawin ng mga keepers ang gusto nila sa kanila at nakakaramdam pa rin sila ng sakit, at hindi lamang basta-basta nararapat na mabugbog ang mga halimaw. Lubos na alam ni Fighter D na nagtatanghal lamang sila para sa mga mamamayan, ngunit paulit-ulit lamang ang nangyayari bawat linggo at nagtataka siya kung talaga bang nasisiyahan ang mga keepers dito at iniisip na dapat nilang hangarin ang higit pa. Imungkahi ni Fighter D na baguhin nila ang takbo ng mga pangyayari at idineklara niyang dapat manalo ang mga halimaw sa pagkakataong ito. Tinukoy ng mga keepers na hindi ito ang napagkasundoan nila at sinabihan siyang may oras pa siya para makabalik sa fortress, kaso nagngit-ngit sa galit si Fighter D at nagpas siyang oras na para wakasan ang mga manipuladong laro at nagsumpa siyang babagsak sila sa isang tunay na laban at buong lakas na sumugod siya sa kanila. Habang sumusugod si Fighter D, hindi ito kasing dramatic ng gusto niya dahil talagang tumatakbo lamang siya papunta sa mga keepers, tinutuya siya ng mga ito ngunit alam na ni Red Keeper kung ano ang gagawin at nagbigay siya ng magandang palabas at idineklara na ang halimaw na ito ay isang nakakatakot na kalaban. Ilang sibilyan ang natutuwa sa wakas na makakita ng halimaw na may tapang at isang bata pa nga ang nagsabi sa kanila na gawin ang kanilang makakaya. Iniisip lamang ni Fighter D na sabihan silang tumahimik dahil inaakala niya na gusto lamang nilang makita ang isang pangkaraniwang kalaban na nakakahiyang matalo. Laging nakakagalit sa kanya ang mga sibilyan dahil halata naman na minamaliit lamang siya nila, nagsumpa siya na gagawin niyang manginig sa takot ang kanilang mga mangmang at ignorant na mukha at idineklara na siya ay isang mapagmataas na halimaw. Inatake ni Fighter D si Red Keeper kaso sinabi lang ni Red na maganda ang ginawa niya ngayong araw. Kaso hindi ito ang lugar para sa kanyang uri upang magningning kaya't sinabi lang ni Red na tumahimik siya at matalo gaya ng nararapat, at idineklara ni Red na siya ang hustisya at hinati si Fighter D sa dalawa. Lalo pang hinamak siya ng ibang mga keepers sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang sandata sa kanya at sumabog sa hiyawan ang madla sa maliit na tagumpay, sawa na si Fighter D at napagtanto niyang hindi na siya mukhang kontrabida pa.
Sa fortress ay itinuro ng mga Duster na dumaan sila sa 999 na labanan at puro talo ang mga ito. Hindi pa bumabalik si Fighter D ngunit hindi ito nakakagulat at marami tulad niya ang tumakas dahil hindi nila matiis ang kanilang ginagawa at para sa natitira sa kanila, ang pagsunod sa utos ng mga tao ang tanging paraan para mabuhay sila. Sa ibaba ay napili ni Fighter D ang ibang landas at napagpasyahan niya na hindi sila karapat-dapat maging mga kontrabida, walang nagbago at magpapatuloy lamang sila bilang mga alipin ng mga tao. Subalit sawang-sawa na si Fighter D sa pananahimik at pagsunod sa kanilang mga utos. Labis siyang nagngangalit at dahan-dahan niyang binago ang kanyang anyo upang maging tao. Noon dumating si Suzaki at nakilala siya bilang lalaking nakilala niya kanina at nagkunwari ang ating bida na sinusubukan lang niyang tignan ng labanan. Habang kinakausap ni Suzaki si D, nagtataka siya kung ano ang naisip nito tungkol sa labanan at ipinahayag ni D na kahanga-hanga ang makita ang mga keepers ng malapitan dahil tunay nga silang malalakas at napukaw ng kanilang lakas ang kanyang inspirasyon, kaya sinabi niya na nais niyang maging katulad nila. Inakala ni Suzaki na nangangahulugan ito na nais niyang sumali sa mga ranger, at nakakaloko na sinabi ni D na magandang ideya ito at napakahusay na ideya na isinasaalang-alang niya pang ang kumuha ng pagsusulit sa pagre-recruit. May kaunting kakaibang tensyon habang natutuwa si Suzaki na makitang ganado siya tungkol dito. Ipinangako ni D na tatalunan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway habang nakatingin siya ng diretso sa isang billboard ng mga keepers. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin si D na tumatakbo sa mga lap at nalilibang siya ng isang ranger na may kakaibang buhok. Iniisip niya kung paano hindi alam ng mga maliliit na ranger na ang labanan laban sa mga halimaw ay isa lamang palabas. Ngunit nag-focus si D at inaalala niya kung bakit siya sumuot sa kuta ng kaaway at para mapuksa ang mga keepers ng dragon na pumatay sa kanyang mga pinuno, at isang pagbabalik tanaw ang nagpapakita na dumating sila sa punong tanggapan ng mga ranger upang hanapin ang mga keepers ng dragon. Hindi masyadong nakatulong ang receptionist habang ipinaliwanag niya na wala roon ang mga keepers, biglang dumating sina Sakurama at Sokeri, na excited na dumating siya para kumuha ng pagsusulit sa pagre-recruit. Itinuro ni Suzaki na maaari pa rin siyang bumagsak sa pagsusulit, ngunit naniniwala si Sakurama sa kanya at lumapit si Sakurama ng medyo malapit, na nagdulot ng pagbitak sa pagkukunwari bilang tao ni D. Ang mga mandirigma ay may mas mahihinang katawan kumpara sa mga naninirahan sa ibabaw at mukhang nakatitig si Sokari sa sira, natatakot si D na baka nalaman na niya ang kanyang sikreto ngunit iminungkahi lang niya na kumain sila ng tanghalian. Nakahinga ng maluwag si D na hindi pa nila nalalaman na siya ay isang halimaw at naisip niya kung gaano kabilis malinlang ang mga naninirahan sa ibabaw. Sa fortress ay nagtatamasa ng kanilang libreng oras ang mga Duster sa pamamagitan ng paglalaro ng ilang mga laro, ngunit binalaan sila ng isa sa kanila na dumating na ang mga keepers ng dragon. Sinabihan sila ni Red Keeper na huwag masyadong kabahan dahil hindi siya naroon upang makikipaglaban at ipinapaalala niya na sila ay mga kasamahan na bumuo ng kasunduan sa tigil putukan. Pinilit niyang ngumiti ang mga Duster at nagpahayag si Botkeeper na hindi ito ang tamang panahon para ngumiti at pinaalalahanan niya na may isa sa mga Duster na nagtraidor sa kanila. Pinaghihinalaan niya na kasabwat ang lahat ng mga Duster. Ngunit ipinaliwanag ni Fighter A na mag-isa lang kumilos si Fighter D at hindi pa rin sila pinagkakatiwalaan ni Blue at inatasan niyang lumantad si Fighter D. Ipinaliwanag ni Fighter A na hindi na bumalik si D matapos ang huling labanan, ngunit hinala ni Blue na itinatago nila ito at nagpasya siya na parusahan si Fighter A sa lugar ni D, ngunit tinuro ni Red Keeper na maging ang mga Duster ay trinidor din ni Fighter D. Kapwa sila nagdurusa at ang tanging may sala ay si Fighter D at tinanggap ni Blue ang desisyon at hiniling lamang na ipaalam sa kanila kapag bumalik si Fighter D. Ipinahayag ni Red na naging mga kasosyo sila sa loob ng mahigit isang dekada, ngunit dahil sa mga kamakailang pangyayari ay nagpasya silang gumawa ng ilang mga hakbang sa kaligtasan upang maiwasan ang isa pang pagtataksil. Ipinakilala niya sina Shinta at Aaron at ito ang dalawang miyembro ng Blue Squadron na magiging nakatalaga sa fortress kasama ang kanilang mga tauhan at mula ngayon, ang mga Duster ay mabubuhay sa ilalim ng kanilang pangangasiwa at susunod sa kanilang mga utos kung kinakailangan. Tumindig si Fighter C laban sa mapaniil na ugali at ipinapaalala sa mga keepers na sa kanila ang fortress. Sinubukan siyang mapakalma ng ibang mga Duster ngunit hindi siya nakinig. Kaya pinatahimik siya ni Blue at nangako siyang tatapusin ang buhay nito kung hindi ito titigil, kaya nagmakaawa si Fighter A para humingi ng tawad upang protektahan si C.
Ikinatuwa ni Red na pumayag sila dahil naniniwala siyang dapat laging sumunod ang mahina sa malakas at hindi dapat lumaban at sa kanyang pananaw, ang mga salungatan ay nangyayari lamang kapag hindi nauunawaan ng isang panig ang kanilang lugar. Idineklara ni Red na sila ay isang hakbang na mas malapit sa pandaigdigang kapayapaan at nagpakita siya ng kanyang malawak na kapangyarihan bilang isang banta. Malinaw na ito ay isang pagbanta at idineklara niyang walang awang wawakasan ang mga traidor, tulad ng ginawa nila sa mga pinuno ng mga Duster. Napagtanto ni Fighter F na hindi niya magagawa ang ginawa ni D at sa halip, susunod na lang siya sa utos ng mga keepers at mabubuhay na may kahihiyan at nalungkot siya at nagtaka kung ito na lang ba talaga ang kanyang magagawa. Samantala si D ay naglalakad habang pinag-isipan ang mga hakbang sa pagkain ng steak tulad ng gagawin ng isang tao dahil tinanong ito ni Sekiri. Ipinaliwanag ni Sekiri na bihira ang mga keepers ng dragon sa punong tanggapan at karaniwan silang nasa kanilang individual na mga garrison na nakakalat sa buong lungsod ng Manawa. Ipinaliwanag ni Sakurama na maraming tungkulin ang mga ranger tulad nila bukod sa paglaban sa mga Duster, tumutulong din sila sa paglilinis ng lungsod at kahit sa paglutas ng mga krimen at naisip ni D na lalo lang itong magiging masakit para sa kanila kung malalaman nilang ang labanan kasama ang mga halimaw ay isang palabas lamang. Ang pag-amin nito ng malakas ay isang malaking pagkakamali, ngunit sa kabutihang palad ay inakala lamang ni Suzaki na pinag-uusapan niya ang isang teorya ng sabuatan sa video na ginawa ng iba, na nagsasabing ang lahat ay isang palabas lamang ng mga ranger. Kaya't sumakay na lang si D sa usapan at di makapaniwala si D na nagkamali siya ng ganito, ngunit ito man lang ay nagpapatunay na hindi alam ng mga ranger ang tunay na nangyayari at sa pagkakataong iyon, nasisilayan ni D kung gaano kapopular ang mga ranger. Isang bata ang nagpasalamat sa kanila sa pagligtas at binigyan pa sila ng libreng pagkain ng isang restaurant. Ipinahayag ni Sakurama na ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng puwersa ng mga ranger, ngunit lalo lang lumalim ang galit ni D sa kanila. Iniisip niya kung gaano kaganda ang buhay nila at kung gaano kasarap ang pagkain kapag binabaha sila ng papuri. Iba naman doon sa fortress ay dahil hindi man lang sila makatingin sa masarap na pagkain na kinakain sa ibabaw, bumalik ang mga ranger para gampanan ang kanilang mga tungkulin at narinig ni D na papunta si Sekiri sa Red Garrison. Nakaisip si D ng ideya at tinawag ang isang tagahanga ng ranger para ipakita ang larawan na kinuha niya. Pinaalalahanan ni D ang kanyang sarili na manatiling kalmado at huwag magmadali habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Red na panatilihing nakasara ang kanyang bibig at matalo gaya ng nararapat. Pinaalalahanan din niya ang kanyang sarili na siya ay malamig ang dugo at isang mapagmataas na halimaw. Tinignan niyang mabuti ang larawan ni Sakurama at nagulat siyang nag-transform siya mismo doon at siya lamang at ang isang bata ang nakapansin, at nagpasalamat na lang si D sa server sa pagkain. Maya-maya pa, nagulat si Suzaki nang magpasya si Sakurama na sumama sa kanya sa Red Garrison at si D talaga iyon, kaya't pinagpatuloy niya ang pagkukunwari at iniisip na naroon siya para magmanman sa lugar. Pinaalalahanan ni D ang kanyang sarili na manatiling kalmado habang daladala niya ang isang sandata at nagtanong kung maaari ba niyang ihatid ang isang liham sa Red Keeper. Natatakot si D na baka paghinalaan siya, ngunit pumayag naman si Suzaki na hayaan siyang ipasa ito. Ginamit ni Suzaki ang kanyang katayuan bilang miyembro ng Yellow Squadron para buksan ang pasukan, at tiniyak ni D sa kanyang sarili na kaya niyang isakatuparan ang kanyang misyon at sa sandaling magpakita ng kahinaan ang Red Keeper, agad niyang aatakihin ito sa ulo. Ang problema lang, nakilala lang ni D ang Red Keeper sa labanan kaya't hindi niya alam kung nagsusuot ito ng maskara sa labas ng combat. Malaking problema ito dahil maraming miyembro ng Red sa loob at hindi masabi ni D kung alin sa kanila ang Red Keeper. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong dahil nagtataka lang ang mga kasama kung ano ang ginagawa doon ng isang walang kulay na ranger tulad ni Sakurama. Ipinaliwanag ni D na may kailangan siyang asikasuhin sa Red Keeper kaya't sinabi ng isang lalaki na siya ang Red Keeper. Sigurado si D na kaya niyang kunin ang buhay nito mula sa distansyang iyon, ngunit ibinunyag nito na ang lalaki ay isang taong nagngangalang Toyta at inamin ng lalaki na biro lamang iyon, ngunit nagtaka siya kung ano ang balak gawin ni D. Natakot si D na baka siya ay nahuli na at sinubukan na ipaliwanag na may dala siyang liham na kailangang ihatid. Inasar siya ni Toyta dahil kilala niya ang tunay na Sakurama kaso sa kabutihang palad, inawat sila ni Suzaki. Inaabot niya kay D ang liham para ibigay sa Red Keeper at sinabi ni Toyta kay Suzaki na dapat siyang sumali sa Red Squadron,
dahil hindi siya sisikat sa Yellow Squadron na nakatuon lamang sa pananaliksik at pagpapaunlad. Gusto ni Sekiri ang flexibility na ibinibigay nito sa kanya, ngunit iginiit ni Toyota na mas magaling ang Red Squadron dahil expert sila sa pagpuksa ng mga halimaw. Iniisip niya na pangarap ng bawat ranger na talunin ang mga halimaw at ito'y totoo rin kahit para sa mga walang kulay na independent tulad ni Sakurama. Biglang nagalit si Dee nang maalala niya ang kanilang mga mukha sa larangan ng digmaan at sa kabutihang palad. Binago ni Sekiri ang paksa para makaiwas sila at tanging nakayuko lang ang ulo ni Dee habang sila ay umaalis at ipinagmamalaki ng Red Squadron kung ilang mga halimaw ang kanilang naalis. Muling pinaalalahanan ni Dee ang kanyang sarili na siya ay maging mahinahon at hindi siya tumakas. Umuurong lang siya pansamantala at nainis si Dee nang ma-realize niya na pareho lang iyon at iyon ang kanyang lagi nang ginagawa. Biglang nagulat si Dee nang makita niya ang larawan kung ano ang hitsura ng Red Keeper at lalo siyang nagulat nang lumitaw ito para magpakilala bilang S. Natigilan si Dee sa harap niya at sinabihan ang sarili na kumilos dahil walang saysay ang magpigil. Sa kabutihang palad, sinabi lang ni Suzaki na nagulat siya dahil sa gulat na makita ang kanyang idolo at hinihila siya palayo. Huminto si Dee para batiin si S sa kanyang tagumpay laban sa mga halimaw at binalaan siya na napakasuklam ng mga halimaw at maaaring magtangka ng masama. Natutuwa si S na may mga ranger tulad niya na nagbabantay sa kanyang likuran at naghiwalay sila ng landas sa labas. Ipinaliwanag ni Sekiri na kinabahan siya nang magsimulang makipag-usap siya kay S at sinabi ni Suzaki sa kanya na ibigay sa kanya ang kutsilyo, kaya ginawa ito ni Dee at ipinaliwanag ni Dee na hindi niya ito nagamit. Ang ating protagonist na madaling makalimot ay hindi naalala na sinabi niya sa kanya tungkol sa kutsilyo at ikinagulat niyang ginamit ito ni Sekiri para hiwain siya. Sinabi niya na kailangan niyang maging mas maingat, kung hindi ay agad siyang mabubunyag. Dahil sa kahinaan niya, ibinunyag ni Sekiri kay Fighter D na sinasabayan niya lang ito buong araw at humanga siya na nanatili itong mahinahon, kaso binigyang diin niya na madali sanang nabaliktad ng Red Keeper ang sitwasyon kung sumubok si D ng anuman. Nagtataka si D kung sino talaga siya kaya't ipinaliwanag ni Sekiri na siya ay kanyang kaaway. Sinubukan ni D na labanan siya ngunit madali siyang pinagputol-putol ni Sekiri ng paulit-ulit. Napagpasyahan ni Dee na mas mabuting mag-usap na lang sila kaya ibinunyag ni Sekiri na may hinihiling siyang pabor. Gusto niyang makipagtulungan sila at nangako siyang tuturuan niya si Dee kung paano talunin ang mga ranger at matapos niyang ituro ito, gusto ng masamang babae na magkasama nilang wasakin ang puwersa ng mga ranger at biglang dumating ang tunay na Sakurama at nagbalik na sa kanyang anyong tao ang ating bida. Ibinunyag ni Sakurama na may lumitaw na halimaw. Ngunit kakaiba ito dahil hindi linggo at nagtataka si Dee kung ano ang nangyayari at nagulat si Sekiri nang bigla siyang maglaho at sa ibang lugar, nakita natin na ang halimaw na lumitaw ay si Fighter F. Hinahabol si Fighter F ng Red Squadron at dumating si Toyota na nagtataka kung ano ang iniisip niya, nagawang tamaan ni Toyota si F sa ulo at pinakiusapan siyang huwag na lumaban sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-regenerate. Galit na galit si F ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya mahanap ang hinahanap niya kaya babalik na lang siya sa fortress. Biglang may boses na nagdeklara na hindi siya papayagan na bumalik at sinabi niyang oras na para siya mag-transform sa Red Keeper. Pinaalalahanan ni Red si F na kakabigay lang nila ng babala sa mga Duster at nadismaya siyang makita na agad itong nagtataksil sa kanila, nabigla si Dee nang ilabas ni Red ang kanyang banal na artifact, ang tanging bagay na makakapuksa ng tuluyan sa isang Duster. Kinilala ni Red na maraming beses nang namatay si F, ngunit ngayon ay matututunan niya kung ano ang tunay na kamatayan at idineklara niya na ang mga kontrabida ay palaging magiging mga kontrabida at kailangan lamang silang linisin ng hustisya. Pagkatapos ay inaktibo ni Red ang kanyang banal na artifact na tinatawag na Red Salamandra at sa harap ng malakas na pag-ataking ito, inamin ni F na ito ay palaging nakatakda na mangyari dahil isa lamang siyang simpleng mandirigma. Nagtataka siya kung nasaan si Dee at ano ang sinusubukan nitong gawin sa sandaling ito, hindi maiwasan ni F na sumang-ayon sa Red Keeper at ang mga mandirigmang tulad niya ay maaaring subukang magpasikat sa hiyawan ng mga sibilyan, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na sila ay mga kontrabida na sinusubukan na sakupin ang ibabaw. Sila ang hukbo ng mga halimaw, kaya't ginampanan ni F ang kanyang bahagi at hinamon ang Red Keeper na simulan na ito. Tinawag ni Dee ang kanyang kaibigan ngunit wala itong silbi dahil direkta siyang tinamaan ng atake ng banal na artifact, na nilamon siya ng mga apoy nito at natuwa si Red sa kanyang sarili habang binanggit niyang ito ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik.
Naririnig pa rin natin ang boses ni F habang humihingi siya ng paumanhin kay D dahil sa paglaban at pagkatalo, gayunpaman ay kumpara sa nakaraang 13 walang kabuluhan na taon ng paggawa ng wala, talagang maganda ang pakiramdam niya ngayon. Tanging nakatitig na lang siya sa natitira sa kanyang kaibigan at si Sakurama ay nagulat sa kanilang nakita dahil ito'y hindi katulad ng ibang mga banal na artifact na kanilang nakita noon. Nakita natin ang nangyari 12 taon na ang nakalipas pagkatapos talunin ang mga pinuno ng mga halimaw, binigyan ang mga mandirigma ng dalawang pagpipilian at maaari silang patuloy na lumaban hanggang sa isang mananalo na lamang ang matira, o maaari silang makipagkasundo sa mga keepers ng dragon at sumali sa kanila. May dugo ng kanilang mga pinuno sa kanyang maskara, iginiit ni Red na dapat nilang itabi muna ang kanilang mga depensa upang makipagtulungan sila at pabalik sa kasalukuyan. Maliwanag na balisa si D kaya't nagtataka si Sakurama kung ang mandirigma ba ay kakilala niya, at humingi siya ng paumanhin para sa pagkawala ni D. Tinanong siya ni D kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit idineklara lang ni Sakurama na ang mga halimaw na katulad niya ay walang pagkakataong manalo at iginiit niyang itigil niya ang anumang masamang balak na kanyang pinaplano. Nagulat si D kaya't ibinunyag ni Sakurama na narinig niya ang pag-uusap ni D kay Sukiri. Nakiusap si Sakurama na itigil na ni D ang pakikipaglaban dahil mananaig pa rin ang katarungan at nagagalit si D at tinukoy na sa nakalipas na 12 taon, napilitan ang mga halimaw na makisama sa kanilang pagkukunwari. Sawang-sawa na si D kaya't idineklara niyang wawakasan niya ang masamang organisasyon na nasa likod ng lahat dahil siya ay isang ipinagmamalaking halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay idineklara ni Sakurama na nakapasa siya sa isang pagsusulit sa pagre-recruit at sasali siya bilang isang kapwa ranger. Naniniwala si Sakurama na normal lang na hindi nasisiyahan sa hindi perpektong mundong kanilang ginagalawan at nais niyang baguhin ito mula sa loob, upang makalikha sila ng isang lipunan kung saan maaaring magkasamang mabuhay ang mga tao at halimaw. Gayunpaman ay nagulat siya nang itinanggi ni D ang kanyang alok na magtulungan. Kinamuhian siya ni D at itinuro na sila ay mga kaaway habang umaalis at binanggit pa ni D sa kanila na huwag na siyang kausapin muli at bilang dagdag insulto, sinabi ni D kay Sakurama na hindi siya karapat-dapat maging isang ranger. Kalaunan, natuwa si Suzaki na lumapit si D sa kanyang ngunit ipinaliwanag niya na naroon lamang siya upang matutunan kung paano talunin ang mga ranger at kapag natapos niya itong gamitin, puputulan niya ang lahat ng ugnayan sa kanya at buong puso siyang humingi ng tawad para sa mga mabibigat na salita ngunit ipinaliwanag niyang siya ay isang halimaw. Hindi humanga si Sukiri sa pagpapakita ng tapang kaya't pinutol niya ang ulo ni D at iniisip ni D na siya ay baliw sa paggawa nito kung saan maaaring makita ng sino man at siya ay tama. Itinuro niya na mababaliw ang mga tao kung malaman nilang may halimaw na naglalakad sa mga kalsada at ito ay isang malinaw na banta na ilantad siya kaya umaasa siya na naiintindihan ni D ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay ibinunyag ng babaeng ito na ang susi sa pagtalo sa mga ranger ay nasa mga banal na artifact, mayroong 5 magkakaibang banal na artifact na mga item ng pagbabago para sa mga keepers ng dragon na nilikha upang labanan ang mga halimaw. Sila rin ay mga pandarayang item na nagbibigay sa gumagamit ng mga banal na kapangyarihan. Binanggit niya na ang puwersa ng mga ranger ay hindi kasing lakas ng inaakala at ito ay isang hindi kumpletong organisasyon na lubos na umaasa sa nangungunang 5 miyembro. Kung tutusin nila ang kawalan ng balanse, maaaring mas madali itong gumuho kaysa sa kanilang hinala at maliwanag na gusto niyang may gawin sa mga banal na artifact, ngunit dahil napakahalaga ng mga ito, alam niyang ito'y mahigpit na binabantayan. Binanggit niya na hindi nila ito basta-basta maaagaw habang natutulog ang mga keepers, kaya't ibinunyag niya na may isang pagkakataon kung kailan kailangang iwan ng mga keepers ang kanilang mga banal na artifact. Nakakagulat na ang pagkakataong ito ay ang linggong pagtatagisan. Masyadong mahalaga ang mga banal na artifact upang dalhin sa isang pekeng labanan, dumating ang susunod na linggong pagtatagisan, at nakita natin na sinusubukan ni D na mag-transform sa Red Keeper gamit lamang ang larawan nito. Humanga si Sukiri sa nakitang kakayahan ng mga mandirigma at nagpasya na hindi sila maaaring maliitin, pinapatahimak siya ni D habang ipinapaliwanag niya na kailangan niya ng mas maraming focus para sa hindi pamilyar na mga mukha. Nagtataka siya kung bakit hindi mas madalas gamitin ng mga halimaw ang kakayahang ito para makopya ang mga tao, kaya ipinaliwanag ni D na may mga bagay na hindi nila madaling gayahin, at si D ay isang bihirang exception dahil may talento siya sa paggaya sa mga nakatira sa ibabaw.
Pagod na si Sukiri sa paghihintay kaya't hiniling niya kay Dee na mag-transform sa isang upuan pansamantala. Nainis si Dee kaya't kailangan niya itong mapatahimik at siya muli ay nagiging seryoso, at binanggit na ang espesyal na kasanayan niya ay maaaring baguhin ang buong labanan. Ilang sandali lang, matagumpay niyang nagawang mag-transform sa Red Keeper at inutusan siya ni Suzaki kung saan hahanapin ang mga banal na artifact kaso patuloy siyang inaasar nito sa kanyang katangahan na ugali at higit sa lahat, hindi niya sinasagot ang mahahalagang tanong na sinusubukan niyang itanong. Tinanong niya siya kung bakit siya tumutulong sa mga halimaw kaso binanggit lang niya ang mga palabas sa drama ng kabataan, ipinaliwanag niya na ang torpe ay palaging may simpleng babae at pinakagwapong lalaki sa eskwelahan na magkakatuluyan. Lumalabas ang mga karibal sa buong kwento ngunit sa huli, ang orihinal na magkapareha pa rin ang nagkakatuluyan at lubos na nalilito si Dee kaya't sinabi niya na nakikisimpatya lang siya sa mga karibal dahil palagi na lang nagwawagi ang mga pangunahing tauhan sa huli kaya hindi niya sila mapalakpakan. Inip na inip si Dee ngunit binanggit niya na ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang tumulong kay Fighter D. Natutuwa si Dee na nakikita niyang lahat ay nahuhulog sa kanyang pagkukunwari at sinabi sa kanya ni Sukiri na ilang sandali na lamang at matatagpuan na niya ang mga artifact. Ngunit sa sandaling iyon ay nakasalubong niya si Takita na nagulat na makitang bumalik si Red ng napakaaga. Nagulat si Dee sa una kaso pinaalalahanan niya ang sarili na hindi na siya tatakbo at mahinahon niyang sinabi na kailangan niyang gamitin ang banal na artifact upang mag-transform muli kaya't umalis si Takita sa kanyang daraanan. Gayunpaman ay tila may hinala si Takita at sinabi niyang humanga siya kung paano nakakayanan ni Red ang mga basurang mobs linggo-linggo, na ikinainis ni Dee ngunit ipinaalala sa kanya ni Suzako na manatiling mahinahon. Kalmado na sinabi ni Dee na ang mga basurang mobs ay mga halimaw pa rin kaya di sila dapat maliitin, ginamit ni Dee ang kanyang kakayahan upang buksan ang pasukan subalit ipinaliwanag ni Takita na hindi niya pinapahalagahan ang pagmamaliit sa kanila. Natutuwa lang siya na mayroon siyang wastong dahilan upang patayin ang mga halimaw linggo-linggo, nanatiling kalmado si Dee habang sinasabi niyang gusto niyang panatilihin ni Takita ang ganoong ugali habang pumapasok siya sa silid. Sa loob, nagulat si Dee na iniwan lang ni Red ang kanyang banal na artifact ng nakalantad at nagtaka siya kung ito ba ay bitag, ngunit napagpasyahan ni Dee na ito ang ibig sabihin ni Suzuki nang sabihin niyang hindi kumpleto ang mga ranger at hindi pa nga nakikita ni Red ang mga halimaw bilang banta. Galit na galit si Dee na maliitin sila ni Red sa ganitong paraan at nanumpa si Dee na pagbayaran niya ito at hinawakan ang banal na artifact, hawak na ni Dee ang item na matagal nang nagpapahirap sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, binaril siya ni Takita. Napagtanto ni Takita na iba ang amoy ni Red at natuwa siyang tama ang hinala niya na ang Red na ito ay isang impostor. Nagulat si Dee na barilin siya dahil sa amoy kaso ipinaliwanag ni Takita na ang tunay na Red Keeper ay hindi kailanman mahuhulog sa isang atake na sorpresa. Sinubukan ni Dee na babalaan si Takita na tumigil, ngunit patuloy lang sa pagbaril si Takita at ipinaliwanag niya na nakakakilabot sa kanya ang mga halimaw dahil kaya nilang mag-regenerate na marahil ay nagpapaisip sa kanila na maaari silang manalo sa labanan balang araw. Ngunit ipinunto niya na ito ang dahilan kung bakit sila mahina at ang mga tao ay mamamatay rin balang araw kaya't ang takot sa kamatayan ay nagpapalakas sa kanila. Natatawa na parang demonyo si Takita matapos barilin si Dee at idineklara niyang oras na para tapusin siya, hinawakan niya ang banal na artifact at nagulat na may ibang bukod sa isang keepers ang makakagamit nito at ito ang unang pagkakataon ni Takita na gagamitin ito, ngunit idineklara niyang masaya niyang susubukan ito kay Dee. Nakiusap si Dee na huwag ituloy dahil ayaw niyang mamatay kaso tinuya lang siya ni Takita sa pagkakaroon ng ganoong mga huling salita. Ipinaliwanag ni Dee na mayroon pa siyang sasabihin at inihayag na mayroon siyang maraming dinamita at sana raw sinabi niya ito agad, pero ipinunto ni Dee na ang lahat ng pagbaril ni Takita ay hindi siya nagbigay ng pagkakataon na magsalita. Nagbanta si Dee na pasasabugan niya ang buong lugar kaya't isinuot ni Takita ang banal na artifact at lubos na nagbago ang sitwasyon habang nagmamakaawa na ngayon si Takita para sa kanyang buhay at hiniling ni Dee na huwag siyang magmakaawa. Pinaalalahanan siya ni Dee na ang mga halimaw ay dumating upang makamit ang dominasyon sa mundo, sinindihan niya ang isang apoy at idineklara niyang ibibigay niya kay Takita ang takot sa kamatayan na labis na nagugustuhan ng mga tao. Totoong natakot si Takita habang nakikiusap siyang itigil ito kaya lang, sa gulat ng lahat ay hinahampas lang siya ni Dee ng golf club at nawalan ng malay at pagkatapos ay nakatakas si Dee at binati siya ni Suzaki sa kanyang lakas.
Magaling ang kanyang ginawa kaya natuwa siya na pinili niya ang tamang tao para makipagtulungan, bagamat narinig na ni Dee ang sapat at hinihiling niyang itigil na ni Suzaki ang pagpuri sa kanya, iniisip ni Dee kung paano siya sa wakas ay nanalo subalit sa hindi malamang dahilan ay talagang naiinis siya. Iniisip ni Suzaki na dapat siyang gantimpalaan pagkatapos niyang makarating sa rooftop, ngunit itinuro ni Dee na hindi niya kailangan ng gantimpala at biglang nagpaliwanag si Dee na hindi siya makapagsalita sa ngayon dahil abala siya, at nakita natin na ito ay dahil nakita siya ng Red Keeper at nagtaka si Dee kung ano ang ginagawa nito doon, at itinuro na dapat ay nakikipaglaban ito sa mga halimaw. Sinabi ni Red na hindi ito magiging isyo dahil mayroon siyang kaharap na halimaw ngayon. Ipinaliwanag niya na maaari itong matapos sa pamamagitan ng pagsasauli ng banal na artifact at maaari na siyang maglaho pagkatapos. Tumanggi si Dee at sinalakay si Red ngunit madali lang naiwasan ni Red ang lahat ng kanyang mga atake. Galit na sinabi ni Dee na itigil niya ang pagpapakita ng gilas ngunit malinaw na pinaglalaroan lang siya ni Red at nagulat si Red nang itaas ni Dee ang kanyang kamay sa langit at gumamit ng regeneration upang ilunsad ang isang metal na globo laban kay Red. Kaso si Dee naman ang nagulat nang gamitin lang ni Red ang isang simpleng tubo upang ibalik ito sa kanya, lumipad palayo sa bubong ang banal na artifact at ang braso ni Dee, kaya't tumalon si Dee para habulin ang mga ito. Natuwa si Red nang makitang nahawakan ni Dee ang banal na artifact, ngunit itinuro ni Dee na kailangan niyang hayaang mahulog ang kanyang kaliwang braso para magawa ito at pinuri siya ni Red sa pag-prioritize sa banal na artifact kaysa sa kanyang sariling braso ngunit ininsulto rin ang hitsura ni Dee dahil mukha na siyang halimaw muli. Binanggit niya na nabigo si Dee at tinawag siyang mahina, nagalit si Dee habang ipinapaliwanag niya na ginagawa niya ito ng maayos para sa isang mahinang halimaw. Ipinaliwanag niyang ginagamit niya ang kanyang buong lakas kaya't hinihiling niya kay Red na itigil ang pagpipigil. Nakatawa ng masama si Red at ipinaliwanag na wala siyang dahilan upang talunin ang isang simpleng mandirigma kung walang manunood para makita ito. Pinaalalahanan niya si Dee na may papel siyang ginagampanan at kasabay nito, may lumitaw na news helicopter at idineklara ng reporter na hinabol ni Red ang isang halimaw na nakatakas mula sa arena. Lumalabas na hinihintay lang ni Red ang pagdating ng mga kamera at ngayon na dumating na sila, handa na siyang ilabas ang kanyang lahat at ipinaliwanag niya na daan-daang libong tao ang nanunood sa kanilang TV, sabik na makita si Dee na matalo. Hinihintay nila siyang mamatay ng nakakaawa habang nagkakalat ang kanyang mga limbs, bahagyang ngumiti si Red bilang pagpapahumble habang binabanggit niya na ang kanyang buong buhay ay isang kahihiyan kaya't maaari niya kahit papaano gawin ang buong mundo ng isang pabor at mamatay para sa kanilang aliwan. Ngunit hindi tulad ng ibang mga mandirigma si Dee dahil sawa na siya sa pagiging tampulan ng tukso, idineklara niya na sa halip na hayaan silang manood sa kanyang kamatayan, magugulat ang madla kapag nakita nila ang isang mahinang mandirigma na tatalo sa pinuno ng mga ranger. Sa sandaling iyon ay nagulat si Dee nang biglang bumagsak si Red sa sahig, at inangkin niyang dahil ito sa pinsalang natanggap niya nang makipaglaban siya sa halimaw na tigre at binanggit ni Red na si Dee ay maliit na isda lamang. Kaya walang pagkakataon na makapuntos ito sa kanya sa 1 versus 1. Sa sandaling iyon ay pinapabagsak ng Blue Keeper ang ating bida at dumating din ang iba pang keepers, umaarte lamang si Red para sa mga kamera ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat at idineklara niya na siya at ang kanyang mga kasama ay gumagawa ng protection sa lahat ng planeta, sinasakyan ito ng reporter at sinabing ito ay magiging isang alamat na labanan. Pagkatapos ay sinabi ni Red na hindi sila titigil sa pagdepensa kaya't dapat sumuko na ang halimaw sa paglusob, ngunit sawa na si Dee sa kanyang munting palabas at hinihiling lamang niya na mamatay na ang puwersa ng Ranger at natuwa ang Yellow Keeper na isa na lamang mandirigma ang natitira bago siya makauwi, kaso itinuro ng Pink na ito ang parehong mandirigma mula sa nakaraang linggo. Hindi masabi ni Red kung sino sila kaya't hindi niya siya maalala subalit kung totoo ito. Ito ang perpektong oras para patayin ulit ang mandirigmang lumabag sa tigil putukan, inutusan ni Red si Blue na patayin si Dee gamit ang kanyang artifact. At para gawing mas exciting, ipinunto ni Yellow na kamakailan lamang ginamit ni Red ang kanyang banal na artifact para patayin ang isang mandirigma, kaya nag-aalala siyang baka nagsisimula na silang sumunod sa isang nakagawiyang routine na maaaring pagsawaan ng mga manunood. Nag-aalala sila na baka maging bored na ang kanilang mga pagtatanghal dahil sa halip na tapusin ang kanilang mga labanan sa malalakas na bosses,
Natatapos nila ito sa mga random na mahihinang mandirigma at may mungkahi si Greenkeeper at sinabi niya kay Red kung paano nila mababago ang takbo ng palabas ngayong araw para gawing mas interesante. Pumayag si Red, kaya nagsimula si Green na magpakita ng palabas at idineklara niya na humahanga ang mga keepers sa tapang ni Dee at sayang lang na hayaan siyang sumama sa hukbo ng mga halimaw, imbes iminungkahi ni Green na sumuko si Dee at hayaan na mahuli siya. Buong sigla namang sinundan ng reporter ang nakakagulat na pag-iiba ng mga pangyayari, at idineklara na ito ay hindi pa nangyari sa buong 13 taong kasaysayan ng linggong pagtatagisan. Tiniyak ni Red kay Dee na siya ay magiging ligtas, ngunit tuyo ang sagot ni Dee na hindi niya iyon gusto. Tinanggap ni Red ang kanyang desisyon at sinabi lang kay Blue na tapusin na ang buhay niya, kaya ginamit ni Blue ang kanyang banal na artifact kay Fighter Dee sa nais na makinang na paraan ni Red. Ito ay nagdulot sa katawan ni Dee na lumaki at lumutang sa ere sa kanyang huling sandali. Naisip ni Dee na hindi lang matatapos sa kanyang kamatayan ang lahat, dahil sigurado siyang may iba pang tatayo laban sa mga keepers tulad ng ginawa niya at habang papalapit na ang kanyang wakas, idineklara ni Fighter Dee na maaalala siya at malamig na pinaalalahanan siya ni Red na hindi niya maaalala ang mga mandirigma at tinapos ni Blue ang kanyang buhay. Sinabi ng reporter na tapos na ang laban at ipinagpatuloy ang tagumpay na sunod-sunod ng mga keepers at muli na namang naprotektahan ang kapayapaan ng sangkatauhan. Nagtalo ang mga keepers kung paano hindi perpekto ang kanilang post, ngunit sa tingin ni Yellow hindi dapat sila magtalo tungkol doon. Binanggit ni Red na ayos lang iyon dahil kailangan nilang laging magmukhang cool at kung hindi, mukha lang silang mga weaklings at pumunta si Red para kunin ang kanyang banal na artifact. Naisip kung paano tama ang iba na masyado na silang madalas magtapos ng laban sa mga random na mandirigma. Kailangan nilang magtapos laban sa mas malakas na mga kalaban dahil ang mga trash mob ay maaga pa ng 100 taon para maging problema para sa kanila. Kinuha ni Red ang kanyang banal na artifact ngunit nagulat siya nang ito ay magsimulang masira. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng takot nang ma-realize niyang pinalitan ni Dee ang kanyang kaliwang braso sa banal na artifact nang tumalon siya sa gusali. Sa ibang lugar ay nakita natin na hawak ni Suzuki ang tunay na banal na artifact ni Red at nadismaya siyang patay na si Fighter Dee ngunit nagpasalamat siya sa kanyang sakripisyo. Hindi ito masasayang dahil idineklara niyang 4 na lamang ang natitirang banal na artifact. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagtipon ang lahat ng keepers at ang kanilang mga junior rangers para sa isang pagpupulong. Nagbiro si Yellow na ito'y dapat seryoso dahil bihira lang silang magtipon ng ganito. Ngunit bago pa sila pumunta sa punto, iminungkahi ni Green na magpahinga muna sila para kumain dahil talagang gutom na siya ngayon, subalit naagaw ang kanilang atensyon patungo sa pinto nang dumating ang huling dadalo sa pagpupulong at ito ay ipinakilala bilang si Sukiri. Dahil sa kumpleto na sila, sinabi ni Red na maaari na silang magsimula ng pagpupulong, kaso medyo nainis si Blue dahil dumating ng huli ang kasintahan ni Yellow sa mahalagang pagpupulong at wala man lang siyang binigay na paumanhin. Sinabi ni Yellow na si Sukiri ay yung tipong gumagawa ng mga bagay sa kanyang sariling bilis, ngunit medyo nagtaka si Sukiri kung bakit tinawag siya ni Yellow na side chick. Lahat ng mga keepers ng dragon ay may kani-kanyang natatanging relasyon sa kanilang mga kasama at walang mga patakaran na pumipigil sa hindi angkop na relasyon sa trabaho. Ang katotohanan na iyon ang unang naisip niya ay nagpapakita kung paano niya tingnan ang kanyang sariling junior ranger na si Lo. Nagalit si Lo dahil sa sinabi ni Sukiri kaso bago pa siya makagawa ng kahit ano sa kanyang pagsabog ng galit, hinambalos siya ni Isem para pahupain ang sitwasyon. Maaaring nagtatrabaho siya para kay Lo, ngunit kailangan niyang sabihin na ang paraan ng pagsasalita at pag-asta ni Blue sa iba ay talagang bastos, kaya kailangan niyang matutong maging mas maalalahanin paminsan-minsan at bigla. Isang liwanag ang kumislap at lumitaw sa harapan nila ang attire ng mga keepers ng dragon. Pinagsabihan niya si Blue dahil sa pakikipag-away sa kanyang mga kasamahan, ngunit ayaw ni Blue na marinig ito mula sa isang lumulutang na plushie doll at sinimulang ilabas ang kanyang galit dito at pagkatapos, hinarap ni Red si Sukiri at sinabi sa kanya na dapat siyang humingi ng tawad kapag may nagawang mali. Bagamat ayaw niya ay magalang siyang humingi ng tawad sa lahat dahil pinaghintay niya sila ng matagal at ngayong naayos na ang lahat. Sinimulan ni Red ang pagpupulong at sinabi sa kanila na may malaking problema sila at naniniwala siyang ninakaw ang kanyang divine artifact, na masama para sa kanya lalo na't hindi siya makapag-transform nang wala ito. Sa kasalukuyan, suot lamang niya ang komersyal na kopya ng kanyang costume at naniniwala siya na ito ay kagagawan ni Fighter Dee,
na kanilang napatay ngayong umaga at nagulat ang iba pang keepers na nagawa ng isang simpleng duster ang bagay na ito. Sa loob ng 12 taon na katahimikan, hindi nila isinaalang-alang ang posibilidad na maaaring magtangka ang mga fighters na traidorin sila at ngayon napatay na si D. Nagtataka sila kung saan maaaring itinago ni D ang divine artifact at nagsalita si Sukiri at nagtanong kung posible bang ipinasa ni D ang artifact sa ibang tao, at sumang-ayon naman dito si Red. Gayunpaman, iilan lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kasunduang ginawa nila sa mga duster noon. Kaya kailangan nilang gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap at biglang nagsalita si Himura na isang junior ranger ni Red, at sinabi na bagamat sumasang-ayon siya na dapat may mga hakbang kaso malamang si Red ang may kasalanan sa pangyayaring ito dahil hinayaan niyang makuha ang kanyang artifact kaya dapat siyang magbitiw sa posisyon bilang Red Keeper. Si Sukiri ay labis na nagulat sa kapangahasan ni Himura na sisihin si Red sa insidente at lalo na't siya rin ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa artifact at matapos ang sandaling katahimikan, inamin ni Red na siya nga ay nagkamali ng malaki kaya't tama lang na magbitiw siya sa kanyang posisyon bilang Red Keeper upang itama ito, at handa siyang gawing susunod na Red Keeper si Himura na labis na ikinatuwa nito. Subalit may kondisyon kung saan sa promotion na ito dahil naniniwala si Red na ang hustisya ay nakasalalay sa lakas, habang itinutulak niya si Himura ng diretso sa pader, tinawag niya itong kabiguan dahil sa kahinaan nito at handa ng suntukin. Sinubukan ni Green na pigilan si Red sa paggawa ng anumang padalos-dalos, ngunit huli na at narinig na ang malakas na ingay at nang bumalik ang eksena sa pagpupulong ng mga Rangers, naupo na muli si Red para kumain ngunit mukhang hindi nakasama si Himura. Nawalan ng gana sila matapos makita ito, ngunit may ibang pinag-aalala si Blue dahil pakiramdam niya ay may mali at sa labas ng HQ, pinapanood ni Sakurama ang replay ng video ng pagsabog na kumitil kay D at iniisip niya na may pag-asa pa na nabubuhay si D. Mamaya ay pumunta si Blue sa lugar ng laban kasama si D at ipinaliwanag kung ano sa tingin niya ang mga pinakamasamang posibleng senaryo, kung sa paanong paraan maaaring nakaligtas si D sa pagsabog at kung nakaligtas siya at may dalawa siyang opsyon para makatakas at maaaring muling bumuo siya sa floating fortress, o maaaring hinayaan niyang matangay siya ng hangin para makatakas. Sinabi ni Blue kay Hiro na aakyat siya sa floating fortress upang tingnan kung nakaligtas ba si D, nagpa siya siyang pumunta roon at habang ginagawa niya iyon, gusto niyang pag-aralan ni Hiro ang mga pattern ng hangin mula sa nakaraang araw at alamin kung saan maaaring napadpad ang mga abo ni D. Samantala sa kagubatan, mukhang talagang nakaligtas si D at kasalukuyang muling binubuo ang kanyang katawan at nagawa niyang mabuhay sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang sarili bago siya mapatay ng divine artifact ni Blue, ngunit ang orihinal na sugat sa kanyang tiyan ay ayaw magsara. Maaaring siya ay sugatan, ngunit hindi ito nangangahulugan na sumuko na siya at nagsimula siyang gumapang palayo habang ipinapahayag na hindi na siya matatalo pa ng mga Rangers. Napansin siya ni Sakurama na nagpatuloy na dalhin si D sa isang kuweba at ipinapahinga siya roon. Tinanong ni D kung bakit tutulungan siya ni Sakurama, kaya sinagot niya na mayroon lamang isang bagay na maaaring gustuhin ng isang Ranger mula sa isang Duster, at dahil hindi mamamatay ng mag-isa si D ay naroon si Sakurama para tulungan siya. Itinuring iyon ni D bilang isang banta at nagsumpa na hindi siya madaling magpapatalo kaya sinugod niya si Sakurama, ngunit dahil sa kanyang sugat ay hindi siya nakagalaw ng maayos at napabagsak siya at nang kumalma si D, nilinaw ni Sakurama na nagdala siya ng mga gamit sa pangunang lunas upang tulungan si D sa kanyang paggaling. Bagamat hindi siya sigurado kung gagana ito sa katawan ng isang Duster, bagaman ngayon alam na ni D na walang masamang balak sa kanya si Sakurama ay hindi pa rin niya nais tanggapin ang tulong mula sa isang Ranger kaya tinadyakan niya palayo ang kahon ng gamit sa galit, ngunit muling bumagsak dahil sa kanyang sugat. Tinanong ni Sakurama kung bakit hindi na lang niya ayusin ang kanyang sarili kung sapat na siyang may kakayahan, ngunit sinubukan na niya ito at biglang naisip ni D na ilipat ang ilang mga partikulo mula sa kanyang braso papunta sa kanyang tiyan para ayusin ito. Ngunit dahil masyadong nakatitig sa kanya si Sakurama ay nahiya siya. Humingi siya ng paumanhin ngunit tunay na nabighani si Sakurama sa paraan ng paggana ng mga katawan ng Duster, na wala siyang nakitang katulad nito noon at ang lahat ng papuri ay nagudyok kay D na magpasikat ng kaunti kaya nag-transform ang kanyang braso sa isang pusa. Pagkatapos, nagbigay siya ng munting palabas para kay Sakurama sa pamamagitan ng pagbabago sa iba't ibang bagay ayon sa kahilingan nito kaso pagkatapos niyang gawin ito,
sinabi niyang masakit pa rin ang kanyang tiyan kaya gusto na niyang umalis si Sakurama. Sinabi ni Sakurama na marami pa siyang nais malaman tungkol kay Dee at gusto rin niyang matuto si Dee tungkol sa kanya, kaya sinimulan niyang ikwento ang kanyang sariling buhay. Binaliwala ang sinabi ni Dee na ayaw niyang marinig ito. Binanggit ni Sakurama na mula pa noong bata siya, lagi niyang nais gawin ang tama at nag-flashback sa isang pagkakataon na niligtas niya ang isang pusa mula sa pagkain ng mga uwak, ngunit pagkatapos ay pinaliwanagan siya ng kanyang ama tungkol sa siklo ng buhay at kung paano hindi makatarungan ang pagpigil sa mga uwak mula sa pagkain kahit nakaakit-akit ang kanilang pagkain. Ganito gumagana ang mga bagay at hindi tama para sa mga tao na makialam sa natural na kaayusan ng mga bagay. Pinagkatiwalaan ni Sakurama ang lahat ng sinabi ng kanyang ama at kahit noong unang lumitaw ang lumulutang na fortress ng mga Duster, tiniyak ng kanyang ama sa kanyang natatakot na anak na magiging maayos ang lahat dahil marahil ito lang ang paraan ng Diyos na mapaparusahan ang sangkatauhan sa lahat ng masamang bagay na kanilang nagawa. Sumasang-ayon din ang nanay ni Sakurama sa sinabi. Ngunit hindi mukhang kumbinsido ang kanyang kapatid at palaging pinaniniwalaan ni Sakurama ang lahat ng sinasabi ng kanyang mga magulang kaya't kahit na iniisip niyang astig ang mga Rangers sa pagtalo sa mga mananakop, tinanggap niya na maaaring mali siya nang magalit ang kanyang ama sa paggamit nila ng karahasan para malutas lang ang problema. Sa galit nito ay marahas niyang binasag ang remote habang pasigaw din niyang sinasabihan ang kanyang anak na hindi dapat maging marahas ang mga tao at ngayon, labis na naaapektuhan ang mga magulang ni Sakurama dahil sila ay mga walang pag-iisip na sumasampalataya sa isang kulto. Sa isang partikular na araw, sinabi ng leader ng kulto na bababa ang Diyos para sa kanilang kaligtasan at alam ng kapatid ni Sakurama na may mali, kaya sinubukan niyang pigilan siya na sumama sa lahat sa silid ng kulto, kaso hindi maunawaan ng batang at madaling maimpluwensyang isip niya na maaaring hindi palaging tama ang kanyang mga magulang. Subalit biglang may naganap na pagsabog sa pangunahing silid at namatay ang lahat ng tao sa loob sa isang iglap. Ang halimaw na bumababa ay nagdeklara sa sarili bilang Diyos at bilang bahagi ng kanyang pagligtas, balak niyang patayin si Sakurama at ang kanyang kapatid. Nag-ipon ito ng lakas sa kanyang laser at pinaputukan sila ngunit sa huling segundo, itinulak siya ng kanyang kapatid palayo at dahil dito, nakaligtas si Sakurama sa pag-atake ngunit hindi kasing swerte ang kanyang kapatid dahil naipit siya sa ilalim ng mga debris. Nakita ng halimaw na nasasaktan ang kapatid niya kaya inalok nitong agad na wakasan ang kanyang paghihirap. Wala nang magawa si Sakurama kundi panoorin ang lahat dahil ang itinuro sa kanya ng kanyang ama ay dapat siyang manatili lang at huwag makialam dahil bahagi ito ng siklo ng buhay at kamatayan. Ngunit sa huli ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na gumawa ng sariling desisyon at tumanggi sa pasismo at gumawa ng harang sa harap ng kanyang kapatid para protektahan ito at sa paraang hindi inaasahan, nakaligtas siya sa araw na iyon at pagkatapos noon ay nagdesisyon siyang maging isang ranger. Matapos niyang ibahagi ang kanyang buhay ay nagbigay siya ng reaksyon sa paghingi niya ng kwento sa kanya. Sinabi niya na hindi niya hiningi ang ganitong mahabang kwento ng pinagmulan at humingi ng paumanhin si Sakurama at binanggit na hindi sapat na nakakaaliw ang kanyang malungkot na kwento, kaya't sinubukan niyang magpasimula ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Dee ng kanyang tunay na pangalan. Tumanggi si Dee na ibigay ang impormasyong ito, sinasabihan si Sakurama na mas mabuting tumakbo na siya habang may pagkakataon pa dahil kahit hindi halata, nagawa niyang talunin ang tinatawag na clown guy at natanto ni Sakurama na ang tinutukoy ni Dee ay si Taita, at nagulat siya dahil si Sean ay isang senior third ranger na nangangahulugang siya ang ikalimang pinakamalakas sa organisasyon ng mga ranger. Labis na natuwa si Dee na malamang ay talagang nagawa niyang matalo ang ikalimang pinakamalakas na tao, at inamin ni Sakurama na minamaliit niya ito. Subalit nagsimula siyang purihin si Dee hanggang sa aksidenteng masabi ni Dee ang kanyang pangalan sa isang pagpapahayag ng kanyang kagalingan, napagtanto ni Dee na nalinlang siya at hindi niya ito nagustuhan, ngunit handa si Sakurama na gawin ang anumang bagay kung ito ay makakatulong sa kanya na tuluyang wakasan ang walang kabuluhan na digmaan. Dahil dito ay may hiling si Sakurama kay Dee kaso bago pa man nila ito mapag-usapan, may narinig silang mga ingay na nagmumula sa kagubatan at habang nagaganap ang pagtugis ang tensyon naman ay tumitindi at nang makita ni Haru si Sakurama, mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata kaso nang ma-realize niyang ito ay kapwa ranger ay bahagyang huminahon siya. Tinanong niya si Sakurama kung may nakita ba siyang Duster sa lugar, at kinumpirma ni Sakurama na mayroon nga kaso sa paraan na tila pinoprotektahan niya si Dee,
hindi maintindihan ni Di kung bakit gustong-gustong tumulong sa kanya si Sakurama. Habang nililibang ni Sakurama si Haru sa pamamagitan ng pagpapalibot sa kanya, nawalan ng pasensya si Haru at muling itinutok ang kanyang sandata kay Sakurama. Binalaan siya na huwag magsinungaling at sa puntong ito ay lumantad si Di upang iligtas si Sakurama mula sa pagiging itinuturing na traidor. Nagdeklara si Di na ibabagsak niya silang lahat ng sabay-sabay, ngunit bago iyon ay pinaikot niya ang pansin ni Haru sa pamamagitan ng pagsasabing tingnan mo ito sandali, nahulog si Haru sa patibong at sinamantala ito ni Di upang tumalon pababa at subukang hiwain ang ulo ni Haru. Subalit ang nagawa lang niya ay magalit si Haru dahil ayaw niya sa mga maruming tactics sa laban, inaktibo ni Haru ang kanyang divine artifact para tapusin si Di. Ngunit binanggit ni Di na tanging mga Dragon Keepers lang ang may access sa mga divine artifacts. Inamin ni Haru na replika lamang ang kanya subalit sapat na ito para talunin ang isang duster tulad ni Di at dahil nagbago ang sitwasyon, agad na tumakbo palayo si Di at habang hinahabol siya ay pinaputok ni Haru ang mga slash sa kanya, pinipilit si Di na magtago sa mga puno para mabuhay. Patuloy na umatake si Haru at sinisikap niyang hanapin si Di kaso mahusay si Di sa pagtatago, kaya't nasira ni Haru ang buong gubat nang hindi siya nakikita at pagkatapos, inihayag ni Di na nagtatago siya sa loob ng isang puno at ngayon na malapit na siya, lumundag siya palabas at inagaw ang sandata ni Haru. Walang sandata at hindi nabanta si Haru kay Di, ngunit nagsimulang mangyari ang kakaiba habang sinisimulang sunugin ng sandata si Di at tila natutunaw ito nang ibinagsak niya ito. Inaasahan ni Haru ang ganitong kinalabasan dahil hiniram niya ang kapangyarihan mula kay Blue, kaya walang paraan na magagamit ito ng isang duster. Habang ipinaliliwanag niya ito, tumakas na muli si Di at nakalayo ng malaki bago niya muli natagpuan si Sakurama at nang maabutan siya ni Haru, mukhang hino-stage ni Di si Sakurama at nagbanta na papatayin siya kung hindi ibibigay ang divine artifact. Hindi alam ni Haru kung totoong hostage situation ba ito o kung nagpapanggap lang si Sakurama na kasabwat ang duster. Ngunit wala siyang pakialam dahil balak niyang mapabagsak silang dalawa ng sabay-sabay, napagtanto ni Sakurama ang balak ni Haru kaya nabanggit niya na tumawag na siya ng backup mula sa HQ. Kung malalaman nila na kinailangan niyang isakripisyo ang isang ranger para lang patayin ang isang duster, hindi ito magiging magandang tingnan para sa kanya at dahil dito ay pumayag siyang isuko ang kanyang sandata. Subalit habang inaabot ito ni Di ay binuhusan siya ni Haru ng slime na naipon sa kanyang katawan at pagkatapos, inaabot ni Haru ang kanyang sandata para tapusin si Di kaso nauunahan siya ni Sakurama at tinaga ang ulo ni Di bago masipa palabas ng bangin. Naniniwala si Haru na matagumpay na napatay ni Sakurama si Di at wala siyang dahilan para paghinalaan ito kaso lang, nakita natin na si Di pala ay nagpapanggap lang at samantala sa sahig ay nalantad na ang tunay na Sakurama ay nagpapanggap bilang si Di. Natutuwa siya na naloko nila si Haru kahit na nagkakahalaga ito sa kanya ng isang braso at mukha. Noong una silang magkita, iminungkahi ni Sakurama ang isang plano dahil hindi niya kayang manalo laban kay Haru habang mayroon itong divine artifact. Napakatindi ng kanyang dedikasyon kaya kinuha niya ang kanyang lightsaber at pinutol ang sarili niyang braso para matulungan si Di na magpanggap. Sa ganitong paraan, maaari niyang matutunan ang higit pa tungkol sa organisasyon ng mga ranger at masira ito mula sa loob. Sa ibang lugar si Sekiri ay inimbitahan sa isang pagtitipon at sinabihan siyang maaari niyang isama si Sakurama. Ang sandali ay tila may tensyon sa hindi malamang dahilan at tinanggihan niya ito dahil mayroon siyang TV drama na nais niyang habulin. Sigurado si Sekiri na hindi talaga mahalaga sa Pink Keeper ang kanyang pagdalo at alam niyang ang Pink Keeper ay talagang nagmamalasakit lamang kay Sakurama. Itinanggi ito ng Pink Keeper at sinabi kay Sekiri na kailangan niyang maging mabait kung balak niyang umangat sa ranggo. Pabirong sumang-ayon si Sekiri subalit iniisip kung gaano kabagot ang mga bagay. Samantala ang tunay na Sakurama ay nagpaabot ng swerte sa kanya dahil umaasa siya na papalitan siya nito. Si Fighter D ay nasa helicopter at sinabi lamang kay Sakurama na huwag mamatay mag-isa at di nagtagal, napadpad si Fighter D sa kwarto ni Sakurama. Napansin niyang mas payat ito kaysa sa dati, at ito ay dahil sa malaking sugat sa kanyang tiyan na nag-alis ng marami sa kanya at inamin ni D na may kakaibang nararamdaman siya sa loob niya mula nang iligtas siya ni Sakurama. Lumalabas na ibinahagi ni Sakurama kung paano siya nakaligtas kasama ang kanyang kapatid noong araw na dapat sanay namatay sila kasama ang kanilang mga magulang,
Subalit ang huling henerasyon ng Blue Keeper ang nagligtas sa kanila at nang magretiro ito, pinalaki niya ang dalawang magkapatid na parang sarili niyang mga anak. Hinangaan ito ni Sakurama kaya sumali siya sa mga Rangers, ngunit natuklasan niya na ang labanan laban sa mga halimaw ay isang pagpapanggap lamang at plano ni Sakurama na ilabas ang katotohanan sa pamamagitan ng lihim na pag-leak ng impormasyon, ngunit inatake siya ng isang misteryosong grupo. Hindi alam ni Sakurama kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ng sitwasyon at natatakot siya na kung patuloy siyang maghuhukay, maaari niyang idamay ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman ay handa si Sakurama na talikuran ang lahat upang makamit ang kanyang layunin, samantala nais niya na si Fighter D ang pumalit sa kanyang pwesto at nainis si D sa mahabang paliwanag at pinasimple niya ito. Nais ni Sakurama na tapusin ang digmaan kaya't kailangan lang niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Naalala ni Fighter D na sinabi ng isa sa kanyang mga boss sa mga mandirigma na bawiin ang planeta. Ipinaliwanag ni D na ang pakikipaglaban lang ang alam niya at nagtataka si Sakurama kung ano ang balak ni D gawin sa kanyang kalayaan pagkatapos talunin ang mga Rangers, ngunit nainsulto si D dahil dapat ay halata na dapat ang sagot. Hindi makaisip ng sagot si D, kaya nagpasya na lang siyang tutukan muna ang pagtalo sa mga Rangers at biglang may isang aparato ang gumawa ng malakas na ingay at aksidenteng nasira ito ni D. Sinabi ni Sakurama kay D na darating ang panahon na kailangan niyang makilala ang lahat ng mga taong kilala niya kaya itinago niya ang lahat ng kanilang impormasyon sa isang aparato sa kanyang kwarto. Dapat pag-aralan sana ito ni D para hindi maging halata sa mga malalapit kay Sakurama, ngunit nagulat si D nang masira ito at nagmakaawa siya sa isang tao na ayusin ito kaso hindi sigurado ang lalaki kung kaya niya. Pumayag ang lalaki na subukan ito kaya sinabi sa kanya ni D ang tungkol sa isang kakaibang ingay na naririnig niya sa kanyang silid. Pumayag siyang tingnan ito mamaya ngunit hiniling ni Sakurama na ipamahagi niya ang ilang mga card sa iba pang mga independenteng Rangers. May isang pamilyar kay Sakurama ang bumati sa kanya subalit mabuti na lang at may mga pangalan at mukha sa mga card na ibinigay sa kanya. Ang pangalan ng taong ito ay Yamato at sinabi ni D sa kanya na gusto niyang lumabas. Paalala ni Yamato sa kanya na kapag nagsimula na ang kanilang panahon ng pagsasanay, hindi sila pinapayagang lumabas at kailangan nilang bumalik sa kanilang nakagawiang buhay sa ilalim ng lupa. Nagulat si D nang makita niya ang lugar sa ilalim ng lupa kung saan siya ngayon nakatira. Tinawag itong pugad ng puting dragon at ipinaliwanag ni D na gusto niyang makilala ang mga keepers nito. Kaso paalala ni Yamato sa kanya na sila ay mga independenteng ranger lamang kaya ang tanging pagpipilian nila ay manalo sa kanilang mga laban, maging huling natitira, at mapili ng isa sa 5 pangkat. Akala ni Yamato ay agad siyang magiging keepers at magkakaroon ng maraming kababaihan, ngunit inagaw ni Sose ang pangarap na iyon mula sa kanya nang siya ay maging pulang keepers. Ang susunod na tatanggap ng card ay si Angelica at si Renren ay makakatanggap din pagkatapos. Mas gusto ni Angelica na mag-isa pero may isang babae na nagnanais na magkasundo sila, ang pangalan niya ay Angel at napagtanto niya na hindi maiiwasan ang tensyon sa kapaligiran dahil silang lahat ay mga kakompetensya. Binanggit ng mga babae ang isang bagay na sinabi ni Sakurama noon kaya kailangan niyang magkunwaring alam niya ang pinag-uusapan nila, si Ishikawa ang susunod na tatanggap ng kanyang card ngunit gumagamit pa rin sila ng larawan mula noong bata pa siya. Mas matanda na ngayon si Ishikawa at itinuturing niyang matanda na siyang hindi marunong sumuko. Si Tsukasa ay isa pang lalaki at gusto niyang sumama si Sakurama sa kanya para mag-ehersisyo. Lumayo si Sakurama mula sa lalaking ito para lamang makaiwas. Napaka-hostile ng susunod na lalaki at ang pangalan niya ay Kai, at sinabihan si Sakurama na mapanganib na maging malapit sa lalaking iyon. Agresibo rin ang isang lalaking nagngangalang Eien at sinabi niya kay Sakurama na huwag maging mayabang dahil lang sa pagkatalo niya sa isang halimaw. Sinabi rin ni Eien kay Sakurama na kailangan niyang itigil ang pagkukunwaring makikipag-usap sa mga halimaw, bagamat hindi kaaya-aya ang mga pag-uusap na ito, nakakatulong ito para mas maunawaan ni D kung paano itinatrottle si Sakurama. Ayaw ni D na magdulot ng hindi kinakailangang gulo habang naghahanap siya ng paraan para mapabagsak ang mga keepers, kaya nagpasya siyang maisahan ang lahat at nang biglang, may huling tao na bumati kay Sakurama at nagulat siya nang malaman niyang ito pala ay ang kanyang kapatid na si Cesera. Sinabi ni D na abala siya kaya't kailangan niyang tumakbo, at isinusumpa niya si Sakurama dahil hindi niya sinabi na ang kanyang kapatid ay isang ranger at biglang nainis si D sa isang kakaibang ingay at nagpunta siya upang suriin ang kanyang aparador.
Natakot siya nang may makita siyang tao sa loob at ang babae ay halos hindi napigilan na umatake sa kanya nang napagtanto niyang siya si Sakurama. Napansin ni Di na siya ay isang mandirigma at hinihingi ng babae na palayain siya ni Sakurama dahil nakakapagod ang magpanggap bilang isang nakatira sa ibabaw. Biglang nagtaka ang kapatid ni Sakurama kung may mali ba mula sa labas ng pinto. Ipinangako ng babaeng mandirigma na lilipulin niya ang lahat ng nakatira sa ibabaw subalit gagawa siya ng espesyal na exception para kay Sakurama. Nakiusap si Di na manahimik siya at sinabi kay Sarah na naglilinis lang siya. Inamin ng babae na siya ay isang halimaw kaya nagtaka si Di kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Sakurama. Biglang ibinunyag ni Di sa kanya na hindi siya si Sakurama at isa rin siyang mandirigma tulad niya. Humingi ng paumanhin ang babae sa kanyang pag-uugali dahil hindi niya napagtanto na may iba pang mandirigmang nakaligtas. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang naghahanap ng paraan para makatakas at natutuwa siyang sa wakas ay dumating ang tulong. Kumatok ulit si Sarah sa pinto kaya naisip ng babae na dapat silang magtulungan para isa-isang lipulin ang mga ranger. Maaaring hindi ito matalino na hakbang kaya sinabi ni Di na hindi ito ang tamang panahon at inutusan niya ang babae na magtago muna. Sinunod naman niya ang payo ni Di at pinapasok ni Di si Sarah at tinalakay nila ang mga pagsusulit ng ranger na may mga pekeng laban-laban sa mga pangkaraniwang mandirigma. Ang pang-insulto ay nagpa-interes sa nagtatagong babae kaya sinabi na lang ni Di na may sira sa mga tubo sa pader. Dala ni Sarah ang ilang mansanas kaya iminungkahi ni Di na pumunta sila sa kantina para kumuha ng kutsilyo. Matapos umalis si Sarah upang kunin ang kutsilyo, lumabas ang nakatago na babae at nagtaka kung kailan sila aatake dahil naghihintay siya sa kanyang signal. Pumayag siyang magpatuloy maghintay ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya masyadong mapagpasensya at nang bumalik si Sarah, aksidente niyang nahagis ang kutsilyo patungo sa pinto ng aparador at nagtaka ang nakatago na babae kung ito ba ay isang pananambang at ipinaliwanag na nasugatan siya ng bahagya ng kutsilyo. Tahimik na humingi ng paumanhin si Di at bumalik upang kausapin si Sarah, na nagbunyag na gusto niyang umalis si Sakurama sa mga ranger dahil hindi angkop para sa isang pacifist tulad niya ang kapaligiran doon at dapat siyang manirahan sa isang lugar na malayo sa mga labanan. Nagpapagalit ang usapang ito sa nakatago na babae kaya't lalo pa siyang gumawa ng ingay at sa kabutihang palad, kinailangan umalis ni Cesare sa silid upang sagutin ang kanyang telepono. Lubhang naiinis ang babae sa tagal ng paghihintay at nagsimulang magtaka kung tunay nga bang mandirigma si Di. Ipinaliwanag ni Di na kailangan niya ng oras upang ayusin ang mga bagay dahil kamakailan lang siya dumating sa ibabaw. Ang katotohanan ito ay nagpapamulat sa babae na siya ay tinatawag na remnant. Nagalit siya dahil dito at inatake si Di. Akala ni Di na sila ay magkakampi, ngunit nagalit ang babae sa ideyang iyon at sinubukan niya na mapakalma siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi ito ang tamang panahon para makipaglaban. Lalo lamang nagpagalit ito sa babae habang ipinahayag niya na ang pakikipaglaban lang ang alam niya, at ipinagmamalaki niya ito. Napagtanto niya kung bakit ayaw lumaban ni Di at lumalabas na 13 taon na ang nakalipas. Nahati ang mga mandirigma at ang ilan sa kanila ay piniling labanan ang mga keepers ng dragon hanggang sa wakas, habang ang iba na tinatawag na niya ngayong mga remnant ay tumangging lumaban. Siya na lang ang natitirang mandirigma mula sa grupong piniling lumaban at ayaw niyang kumalat ang kaduwagan ni Di sa kanya. Nagalit si Di dahil hindi alam ng babae kung ano ang pinagdaanan niya sa nakaraang 13 taon at sinabi ni Di na tama siya at nagpasya silang magwala na lang. Naniwala ang babae sa kunwaring pag-uugali ni Di, kaya't pumayag siyang bumalik sa pagiging isang nakatira sa ibabaw para mapabilis ang kanilang mga gawain. Hindi siya bihasa rito kaya't tatagal ito ng oras. Ginamit ni Di ang oras na ito para maghanap ng isang kahon at nang matapos siyang mag-transform, pinugutan ni Di ng ulo ang babae at inilagay ito sa kahon at nang marinig ni Di na bumabalik si Cesare, itinago niya ang katawan ng babae sa aparador at sinabi kay Cesare na kailangan niyang i-close ng malakas ang pinto dahil masyadong marami siyang nilagay sa loob. Gusto ni Cesare na umalis si Sakurama sa lugar na ito kasama siya para muling magsama sila. Naniniwala siya na ang pagiging bahagi ng mga ranger ay naglalagay lamang sa kanya sa panganib kaya nais niyang protektahan siya. Ito ay nagdulot ng pagkakabahala sa babae sa kahon, ngunit idineklara ni Di na dumating siya para lumaban at nagiging seryoso si Cesare at ibinunyag na ang puwersa ng mga ranger ay hindi kasing tapat ng iniisip niya. Kung talagang naghahanap siya ng makatarungang mundo ay dapat siyang pumili ng ibang landas kaysa sa kanya.
Idineklara ni Dee na ayaw na niyang tumakbo pa at kahit na hindi makatarungan ang mga Ranger, hindi niya kayang baliwalain ito at pinag-isipan ni Dee kung ano ang gagawin ng tunay na Sakurama sa sandaling ito, kaya't sinaksak niya ang isang mansanas at idineklara na dumating siya dito upang lumaban. Nagulat ang babae sa kahon at nagtaka si Cesare kung ito pa rin ba ang kanyang sagot kung nangangahulugan ito na kailangan niyang harapin siya. Pagkatapos ay nalaman natin na si Cesare pala ang Pink Keeper habang nakikipag-usap siya sa kanyang kanang kamay na lalaki, naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nilang may gulo sa silid. Ibinunyag ni Dee na pinagsisisihan niya na hinayaan niyang lumaban ang iba para sa kanila noong araw na iyon, naging alipin siya mula noon kaya't ipinangako niyang bawiin ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pagkapanalo sa laban na ito. Gayunpaman ay hindi balak ng babae na patawarin siya at sinabi lamang sa kanya na gawin niya ang gusto niya at nakakagulat. Ang tanging nais malaman ng babae ay kung ayos lang ba ang tunay na Sakurama at idineklara ni Dee na hindi ito basta-basta mamamatay, at tila masaya ang babae na marinig ito. Bumalik kay Cesare ay nakita natin na nag-transform siya sa Pink Keeper upang pigilan ang ilang lalaki na maistorbo ang babae. Sinabi ng isang lalaki sa iba na huwag mag-alala dahil ang Pink Keeper ay ganda lamang ng mukha ang ambag nito para sa mga Dragon Keepers kaso nagkamali siya ng lubos dahil tinalo niya silang lahat. Pagkatapos ay pinanood siya ng kanyang kanang kamay na lalaki habang humahanga siya kung gaano na nagmature ang kanyang kapatid mula nang huli niya itong makita 3 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng ilang panahon ay nasa isang labanan si Dee, at inutusan niya ang mga iba pang Rangers na iligtas ang mga sibilyan pero nagulat siya ng iba ang plano nila, nilipol nila ang isang grupo ng mga mandirigma at sinabing masyado siyang naive dahil mas mabilis kung papatayin na lang ang mga halimaw. Galit na galit si Dee sa grupong ito kaya nagdesisyon siyang kailangan niyang alisin sila bago tapusin ang mga keepers. Naghanda si Dee na tanggalin ang isang mandirigma pero inatake muna siya ni Kai at nagsimula silang magbanggaan. Biglang inanunsyo na tapos na ang pagsasanay para sa huling pagsusulit. Naiinis si Dee dahil kinuha ni Kai ang kanyang pagkakataon na makuha ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagtanggal sa mandirigma, pero sinabi ni Kai na hindi niya kailangan iyon dahil nangunguna na siya sa lahat at pagbalik sa kanyang silid ay nangako si Dee na maghihiganti kay Kai at iniisip niya kung may alam ba si X tungkol sa huling pagsusulit, pero sinabi ni X na huwag niya itong tawagin ng ganoon ka-normal. Galit pa rin si X kaya sinabi nitong mamatay na lang siya kung saan at ipinaliwanag ni Dee na kung gusto nilang talunin ang mga Rangers, ang unang hakbang ay ang pagpasa niya sa pagsusulit at natiyak ni Dee na karamihan sa mga Rangers na nakilala niya ay hindi magiging problema, pero ang ilan sa kanila ay medyo malakas. Si Kai ang pinakamasama sa lahat at ayaw ni Dee na matalo sa isang tulad niya at naintindihan ni X na kailangan nilang magkaayos. Pero pinapaalala niya kay Dee na isa siyang halimaw at magiging masama ang loob niya kung magiging pathetically ang katapusan ng buhay ni Dee. Idineklara ni Dee na hinding-hindi niya makakalimutan na isa siyang halimaw matapos ang lahat ng hirap na tinitiis niya sa loob ng mahigit 10 taon, lahat ng mga taga-lupa ay kaaway niya at nanumpa siyang pababagsakin silang lahat at paglaon, sumali si Dee sa huling pagsusulit. Ang mga kalahok ay hinati sa 5 iba't ibang uri at sila ay inugnay sa iba't ibang kulay na squadrons at si Dee at Kai ay nasa Red Squadron, mga espesyalista sa paglilipol ng mga halimaw at sila ay nakatuon lamang sa pag-atake at inakala ni Dee na kailangan lang niyang talunin si Kai para manalo, pero sinabi sa kanila na kailangan nilang magtulungan para talunin ang 5 halimaw. Ang mga halimaw ay gagampanan ng mga tunay na Rangers at bawat isa ay magkakaroon ng isa sa 5 susi na may iba't ibang kulay. Ang mga kalahok na makakakuha ng susi at makakatakas sa lugar ay magkakaroon ng karapatang ma-scout ng kanilang kaukulang squadron. Magkakaroon sila ng 30 minuto bawat araw sa loob ng 3 araw para makapasa. Pinaalalahanan ang mga kalahok na mahalaga ang pagtutulungan at nagsimula na ang pagsusulit. Gusto munang magtago ni Dee dahil may 3 araw sila kaso gusto ni Kai na hanapin agad ang aktor na halimaw at labanan sila ng harapan. Iniisip ni Dee na ang problema ay kapag nakuha siya kahit minsan lang, malalaman nilang isa siyang halimaw at naiinis si Kai kay Sakurama dahil palagi na lang itong gusto ng pag-uusap at kaya't sumang-ayon si Dee sa plano ni Kai na hanapin ang kanilang kalaban, pero gusto ni Kai na maghiwalay sila. Pinapaalala ni Dee na sinabi ng instructor na kailangan nilang magtulungan bilang isang koponan. Tumanggi si Kai na makipagtulungan at nagalit ng husto at galit na galit niyang isiniwalat na hindi niya iniintindi ang pagsusulit at ang kanyang mata ay nakatuon sa kung ano ang nasa kabila nito.
Biglang natagpuan sila ni Sukiri na gumaganap bilang isa sa 5 halimaw. Nadismaya siya na hindi sila ang Yellow Team pero sinabi niyang sa kasamaang palad para sa kanila, isa siyang nakakatakot na halimaw na umaatake sa sino mang makita niya. Sinabi niyang wala silang pagkakataong tumakbo kaya mas mabuti pang harapin niya sila. Nagulat ang lahat ng mga kalahok nang malaman nilang ang mga aktor ng halimaw ay lahat junior first rank rangers. Sinabi ni Dee na hindi sila dapat lumaban dahil hindi sila mula sa tamang squad, pero nagulat siya nang biglang lumitaw ang Red Monster actor. Magaling itong nag-disguise at mahusay na umarte, pero alam nilang si Tokata ito at sinabi ni Sukiri na masama ang dalawang laban sa dalawa para sa mga kalahok at iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagagalit pa rin si Kai at inatake siya pero siya'y biglang tinamaan ng Yellow Team. Umasa silang hindi talaga natapos ang buhay ni Sukiri. Pero nagulat sila nang bigla siyang lumitaw at nadismaya si Sukiri dahil sa gusto pa sana niyang makipaglaro kay Sakurama, pero kailangan na niyang labanan ang Yellow Team ngayon. Ginamit ni Dee ang pagkakataong ito para tumakbo at nagkaroon siya ng kumpiyansa habang pinaalala sa sarili na natalo na niya si Toita dati. Lumaban si Kai kay Toita ng harapan at hinihingi ang susi, pero tumanggi si Toita kaya pinagtawanan siya ni Kai sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga chismis tungkol sa kanya. Kilala na binugbog si Tokata ng isang ordinaryong mandirigma kaya tinawag siyang kahihiyan ng mga Rangers, ngunit nag-backfire ang pang-aasar ni Kai dahil ipinakita ni Toito kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng lubos na pagwasak kay Kai. Dumating si Dee sa laban at ipinaliwanag ni Toito na kahit nasugatan siya ang pakikitungo sa kanila ay parang laro lang sa kanya. Nakita rin natin na ang ibang mga koponan ay nabibigwasan ng ibang mga aktor na halimaw. Sinabi ni Toita kay Sakurama na siya na ang susunod at naging magkakilala sila ni Tokata sa isang ampunan kaya gusto niyang makita kung gaano kalaki ang paglago ni Sakurama na laging nangangarap maging bayani. Sa sobrang sama ng kalagayan ni Kai, napagdesisyonan ni Dee na kailangan niyang talunin si Tokata mag-isa at maaari itong maging napakapanganib dahil hindi siya pwedeng tamaan kahit isang beses. Ang tanging sandata ni Dee ay ang karaniwang sandata na ibinigay sa kanya ng tunay na Sakurama. Ang mga Rangers ay mayroong ganito at tinatawag itong Dragon Gadget. Ginamit ni Dee ang anyong baril nito para umatake mula sa malayo, pero sinabi ni Toita na napakasama ng kanyang pagpuntirya habang nagpaputok ito pabalik, biglang sumugod muli si Kai sa laban at ipinahayag na hindi niya hahayaan na matapos ang laban sa kanyang pagkatalo. Nag-iisip ng ideya si Dee at binaril ang isang fire extinguisher para magkalat ng usok sa buong lugar. Sinabi ni Dee kay Kai na dapat silang umatras at mag-organisa pero itinulak siya ni Kai at sinabi ni Dee na nasaktan lang siya dahil nag-charge siya ng mag-isa, pero tumanggi si Kai na makipagtulungan kahit kanino lalo na sa isang mahina tulad ni Sakurama. Ipinahayag ni Kai na makakakuha siya ng opisyal na posisyon ng Ranger anuman ang mangyari. Sa kalaunan ay nalaman natin ang higit patungkol sa kung ano ang nagtulak kay Kai at ang pagiging isang rango na Ranger ang magiging tanging paraan niya para maalis ang isang tiyak na halimaw. Nagulat si Dee at nagtataka kung sino ang tinutukoy na halimaw kaso napansin niyang hinahanap sila ni Tokata. Sinubukan ni Dee na pigilan si Kai sa pagpunta sa laban ng mag-isa pero nabigo siya. Biglang nagkaroon ng alaala si Dee mula sa natutunan niya tungkol sa kilos ng tao at nagkaroon siya ng ideya. Tinawag niya si Kai pero sinabi ni Kai na tumakas na lang siya mag-isa at iwanan siya. Nagulat si Kai nang makita niyang tumakbo nga si Dee habang sinasabi na gawin na lang niya ang gusto niya at wala siyang pakialam sa mangyayari sa kanya. Muling naglaban sina Kai at Tokata at ipinahayag ni Kai na hindi niya kailangan si Sakurama dahil kaya niya mag-isa. Pero hindi ito totoo dahil agad na nakuha ni Tokata ang kontrol sa laban at sinimulang masipa si Kai sa mukha ng paulit-ulit. Tinanong ni Tokata kung saan napunta ang lahat ng tapang ni Kai habang binubugbog niya ito at sinabi na sayang lang dahil iniisip niyang magiging mahusay na karagdagan si Kai sa Red Squadron, pero subukan na lang daw ulit niya sa susunod na taon. Biglang naputol ang kanyang pag-atake ng may bumanggang truck at isa pang aktor na halimaw. Nagagalit si Tokata sa babaeng nagngangalang Hue pero ipinaliwanag niya na isa sa mga tauhan ni Tokata ang humaharang sa kanya kaya hinarap na lang niya ito. Kumpiyansang sinabi ni Dee na ang mga aktor na halimaw ay kailangang umarte tulad ng mga halimaw at sinabi niyang haharapin nila ang kahit sino na makakasalubong nila, dahil dito ay nagkaroon ng laban sa pagitan ng dalawang aktor na halimaw at ng Red at Green teams. Ipinakalat ni Sakurama ang Green team para mapaligiran ang mga halimaw, pero napansin niyang nasugatan si Hue at inisip ni Dee na magiging walang silbi ito,
pero ipinakita niya ang determinasyon ng ipahayag na hindi siya pwede bumagsak nang hindi natutupad ang kanyang tungkulin. Biglang nagkaroon ng ideya si Dee at tinanong ang iba kung marunong ba silang mag-drawing at wala silang ideya, pero si Angel ay marunong at ilang sandali lang, nagtapon si Dee ng mga fire extinguisher sa ere at binaril ito ng Green Team para lalong magkalat ng usok sa lugar. Hinanap ni Tokata ang mga kalahok pero inatake siya ni Huey ng aksidente. Agad na inatake ni Tokata si Huey at humingi ng paumanhin dahil inakala niyang isa siya sa mga kalahok. Ngumiti si Tokata ng mapangasar at ipinakita kung ano talaga ang nangyayari. Hiningi ni DK Angel na iguhit siya ng ilang larawan kaso akala niya hindi maganda ang mga iyon. Sinabi ni Sakurama na mahusay ang mga iyon at ipinahayag na mas mabuti pa na umalis siya sa Rangers at maging isang artist at sinabi ni Dee na magiging malaking tulong ang kanyang mga guhit. Nakita natin na hiningi niya kay Angel na iguhit ang mga larawan ni Tokata at Huey, layunin ni Dee na ipakita sa mga aktor na halimaw kung gaano nakakatakot ang totoong halimaw. Ginamit niya ang mga guhit bilang blueprint para makapag-transform siya kina Tokata at Huey. Ginamit niya ang mga transformation para magmukhang inaatake nila ang isa't isa ng aksidente at bigla na lang inatake ng totoong Tokata ang totoong Huey. Sinisi ni Tokata si Huey dahil humaharang siya pero nagalit si Huey at inatake siya. Sinabi nito na binigyan niya siya ng babala dati, pero walang alam si Tokata sa sinasabi niya at pagod na si Huey sa pakikinig sa mga palusot niya kaya nagdesisyon siyang alisin na lang muna siya. Inamin ni Huey na mas bata siya kay Tokata pero 3 ranggo na mas mataas siya. Pinilit ni Dee si Kai na sumama sa laban kaso nandidiri si Kai sa ideya at nagbago ng tono si Dee at sinabi kay Kai na magpahinga na lang siya at lumayo. Binanggit niyang nasugatan si Kai at magiging hadlang lang siya at pinapaalala ni Dee kay Kai na tumanggi siyang makipagtulungan kahit kanino kaya't ginamit niya ito laban sa kanya at sinabi ni Dee na ayaw niyang makipagtrabaho sa mga mahina tulad ni Kai. Nagalit si Kai kaso sobrang sugatan na siya para may magawa pa. Nanunood si Dee habang patuloy na binabaril si Tokata at pinagtatawanan niya ito at patuloy na nagpaputok si Dee kay Tokata hanggang sa harapin siya nito. Sinabi ni Tokata na ito na ang huling pagkakataon ni Dee na magmakaawa ng tulong, pero ipinaliwanag ni Dee na hindi niya magagawa iyon dahil walang silbi ang kanyang kakampi at sinabi ni Dee kay Kai na manatili sa likod dahil wala siyang laban kay Tokata sa kasalukuyang kalagayan niya. Naghanda si Tokata na bigyan ng huling suntok si Sakurama kaso nagulat siya nang malaman niyang bitag lang pala iyon. Nalaman natin na ang buong plano ni Dee ay nakabase sa kanyang natutunan tungkol sa kalikasan ng tao. Natutunan niya na mas nagiging motivated sila kapag pinagdudahan at alam niyang gagawin ni Kai ang kabaligtaran ng anumang sabihin niya. Dahil dito ay sumali si Kai sa laban at nakikipagtulungan kay Sakurama para magbigay ng malakas na suntok kay Tokata. Umarte si Kai na parang bumabawi lang siya at ipinahayag na isang suntok lang ay hindi sapat para tapusin ang laban. Biglang tumangging mapag-iwanan si Huey at inatake niya si Tokata. Nagulat si Dee nang makita niyang madaling sinira ni Huey sina Tokata at Kai at ipinahayag ni Huey na si Sakurama na ang susunod pero pinuri niya ito dahil sa pagbigay saya sa laban. Sinubukan ni Dee na pigilan siya pero nagulat siya nang bigla itong lumitaw sa harap niya. Biglang dumating si Nishikawa at ipinahayag na hindi siya susuko hanggang makasama siya sa Green Squadron. Nagulat ang lahat nang biglang lumabas si Angel at pinapabagsak si Huey at lalong tumitindi ang laban at masaya si Huey na naging seryoso si Angel. Nagpasalamat si Dee sa kanila at naisip kung paano niya muling matatalo si Tokata. Ayaw ni Tokata na hayaan siyang magtagumpay pero napigilan siya ni Kai nang hawakan niya ang kanyang binti. Pinapaalala ni Kai kay Tokata na parang laruan lang ang laban na ito para sa kanya kaya sinabi niyang makipaglaro na lang ito sa kanila. Sumugod si Dee para tapusin ang laban gamit ang kanyang huling atake at tinamaan si Tokata sa mukha. Tinawag siya ni Tokata na tanga at sinabing hindi mabilang ang mga headshots at di ito iniintindi ni Dee. Ipinahayag na aatake siya muli pero bigla na lang tumunog ang alarma at ang lahat ng laban ay umabot na sa kanilang climax pero natigil ang lahat sa pinakamaselang sandali dahil ang alarma ay nangangahulugang tapos na ang oras. Dumating na sa wakas ang unang araw ng huling pagsusulit. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.